Ayon sa balita, si Shen Keru, ang nawawalang anak na babae ng Shen Group, ay sa wakas ay nakita ang kanyang tunay na pamilya na lumaki sa isang ordinaryong pamilya. Ang anak na babae ng Shen Group ay sa wakas ay nabawi ang kanyang identidad at bumalik sa kanyang mga magulang, habang ang peking anak na babae na pumalit sa kanya. Si Keru ay ang tunay na anak ng pamilyang Shen, kaya, ang babaeng iyon sa pamilyang Shen ay ang aming tunay na kapatid na babae. Kaya dalhin natin agad ang kapatid natin. Huwag magmadali. Dahil kung si Shen Keru ay bumalik na sa pamilyang Shen, malamang ay sasabihin niya ang tungkol sa aming kahirapan. Kung gusto niyang bumalik, babalik siya. Kami naman, tulad ng dati, itago muna natin ang aming identidad. Sige. Lin Yuxin, magnanakaw ka. Ninakaw mo ang 20 taon ng aking buhay. Xingxin, Ikaf, hindi ka aming tunay na anak. Si Keru ang tunay. Ano biya? Bakit mo sinasabi sa kanya yan? Mulan gayon. Ipunin mo ang iyong mga gamit at umalis ka na. Kaya pala, kapag nahanap na ang tunay na anak, madali lang akong itatapon. Itinakwil ako. Xingxin, hatid ka na ng tatay. Hindi na kailangan, kaya ko namang mag-isa. Excuse me. 20 taon ng pagpapalit ng buhay, ikaw ang nakinabang sa kayamanan. Gayon. Oras na para bayaran mo ako. Dito pala nakatira ang aking tunay na mga magulang. Kamusta? Ako si Shen. Lin Yuxin. Ikaw pala ang bata na napalitan sa pamilyang Shen. Bumalik na ang anak natin. Talaga? Pasukin mo na siya. Huwag muna, nakalimutan mo ba si Keru? Noon, pinakain natin siya ng matagal, nang malaman niya ang tungkol sa kanyang tunay na mga magulang. Na may pera, bigla siyang umalis at sinaktan tayo ng salita. Sa tingin ko, tulad ni Keru, huwag muna nating sabihin sa kanya na ang pamilyang Lin ang pinakamayaman sa North City. Sige, gawin natin yan. Pasok ka na, anak. Ako na. Salamat. Yuxin, halika rito. Xingxin. Kumusta ka sa pamilyang Shen? Kasalanan ka o. Hindi ko nalaman ang katotohanan. Hindi na mahalaga ang nakaraan ngayon. Ako na lang ang anak ng pamilyang Lin. Nakita mo naman, ganito lang ang bahay namin. Isang araw, isang kahig, isang tuka. Kung hindi mo kaya, bumalik ka na lang sa pamilyang Shen. Maging iyong dalagang mayaman. Ngayong bumalik na ako sa pamilya Lin, ipakita ko na ang aking determinasyon. Bukod pa rito, marami akong natutunan sa pamilya Shen. Sa hinaharap, kaya ko rin kumita para buhayin ang ating tatlo. 8 miyembro tayo. Kamusta? Ako ang kuya mo. Gayon. Kontratista lang ako. Kuya, Bukod sa kuya mo, may 4 ka pang kuya. 5 ang kuya mo. magkano kaya ang dapat kong kitain araw-araw para mabuhay? Ang malaking pamilyang ito. Kamusta? Ako ang pangalawang kuya mo. Nagde-deliver ako ng pagkain. Sabihin mo lang kung ano ang gusto mo. Dadalhan kita kapag nadan ako. Ako ang pangatlong kuya mo. Kapag may nang-api sa'yo, babaliin ko ang mga binti niya. Tama na. Huwag na kayong tumayo dito. Tara, kain na tayo. Ang pamilya ba natin ay... Sinsin, hindi mo ba gusto ang mga ulam na ito? Ito na ang pinakamasarap na kinain natin nitong mga nakaraang araw. Tama ba, tatay? 4 na ulam ngayon. Karaniwan, 1 lang ang ulam natin. Tara, kain na. Magaling magluto si nanay, masarap ang mga luto niya. Kung magtitinda tayo ng pagkain sa kalsada, baka malaki ang kikitain natin. Kahit papaano, mabubuhay natin ang pamilya. Walang problema. Talagang hindi marunong magtiis ang batang ito. Nagpasya akong magtitinda ng pagkain bukas. Ate, sa tingin ko, hindi pa naman siguro ganoon. Sinsin, maganda ang ideya mo, pero sino ang magluluto? Nanay, magaling ka magluto. Ako ang maghahanda, ikaw ang magtimpla. Sabay tayo. Ano ang tawag mo sa akin kanina?
Naku, basta, noong pauwi ako, may nadaanan akong tindahan. Kung magtitinda tayo ng pagkain sa harap doon, at babaan natin ang presyo sa galing ni nanay, hindi tayo mawawala ng kita. Magandang ideya iyan. Sige, sasabihin ko sa mga kasama ko sa trabaho. Kumain sila sa ating tindahan. Magre-resign na ako. Tulungan ang ate at si nanay. Tatawag ako ng mga kaibigan. Walang manggugulo. Ginoong G, natagpuan na ang nagligtas sa inyo. Nasaan? Ang anak na babae ng pamilya Shen. Bukas, dadalo tayo sa pamilya Shen. Oo. Magkikita na tayo, hindi ko alam kung naaalala mo pa ako. Dumating na si Shuksu. Upo ka na. CJ, Uminom muna ng tubig. Tito, naparito ako ngayon para kay Miss Shen. Kero, kilala Montag si Young Master G? Iniligtas ako ni Miss Shen, naparito ako ngayon para humingi ng kamay niya. Upang pakasalan si Miss Shen. Sa wakas, naghintay ako. Tama ang pagbalik ko sa Shen family. Kero, kailan mo iniligtas si Young Master G? Baka nung nasa Lin family? Ito, mga bagay na noong bata pa. Hindi ko masyadong malala. Pero ngayon lang, nang sabihin ni Chutsu, may impression talaga ako. Kailan Montag balak, Young Master G? Na magpakasal kay Kero? Bakit iba ang ugali ni Miss Shen sa naalala ko? Hindi masyadong pareho. Huwag magmadali, magsama muna kayo ng ilang panahon kung sakaling si Miss Shen ay walang interes sa akin, hindi ba't pinipilit ko lang siya? Hindi pinipilit. Sige, hahaha, mga kabatan. Magsama muna kayo, pagtagpuin ang puso. Hindi pa huli ang pagpapakasal. May trabaho pa ako sa kumpanya. Aalis na muna ako. Oo, sige. Papa, ang G family ay isa sa pinakamayaman sa North City. Bakit mo ako pinigilang tapusin ang sasabihin ko kanina? Huwag magmadali, maganda ang makasama ang G family. Pero kung hindi magiging masaya pagkatapos ng kasal. Hindi ba sinaktan natin si Kero? Subukan muna ninyong magsama. Kung talagang may pagmamahalan kayong dalawa. Hindi pa huli ang pagpapakasal. Gusto mo si Lin Yutsin, ayaw mo sa akin. President G, hindi ba ngayon ka dapat magpropose? Bakit umuwi ka na lang? Parang iba siya sa babaeng naalala ko. Siguro, nag-iba na lang paglaki. Huwag nang magsalita, magmaneho ka na. Masarap na baon, pinakamaganda sa North City, mura at masarap, halika na. Pwede ba makita ng gwapo? Kuya, tanggalin mo ang damit mo. Kuya, Hindi na ako magtatanggal. Kuya, patanggal mo siya. Patanggal mo siya. Tanggalin. Bibili ako ng isa zero, kaya mo bang ubusin? Koyoko, Yalay, maubos mo na. Mukhang gusto mo lang makakita ng gwapo, diba? 20 order. Aye, ingat ka ah. yaman na to. Pila. Yo. Ang kilalang si Boss Lin, dito pa naghubad para magbenta ng karne. Sir, gusto niyo po ng baon? Bakit parang pamilyar sa akin ang babaeng to? Hinahanap ko siya. Boss G, bakit dito ka kumain? Siguro sawa na sa mamahaling pagkain. Gusto ng ibang lasa? Hindi ko rin nakala. Sir, handa na po ang baon ninyo. Salamat. Kuya, kilala mo ba tong si Sir? Hindi. Boss Kaozia. Boss pala ng kuya ko. Tatawagin ko na si Mama. Dagdagan natin ng ulam. Zilin Yuksen pala, tu? Bakit, dito ka nagbebenta ng baon? Ito ba yung sinasabi mong Peking Hires and Geshen family? Oo, di biya? Ang yamang ninakaw, hindi magtatagal. Babayaran din yan, tingnan mo, ngayon. Nandito na lang nagbebenta ng baon. Peking Hires ng Shen family. Baka di si Shen Kero ang tumulong sa akin. Siya pala? Anong ginagawa mo dito? Bisitahin lang kita, kamusta ka dito? Zanay ka na biya? Umalis ka, hindi ka welcome dito. Ilang araw lang, pamilya pa tayo. Ngayon palisin mo na ako, tita. Ikaw ang mapagpanggap. Nung nalaman mong anak ka ng Shen family, pinabayaan mo ang pamilyang Lin na nag-aruga sa iyo sa loob ng ilang taon.
Bigla ka na lang umalis papuntang Shen family. Utang na loob. Pinahirapan niyo ako sa Lin family ng 20 taon. Tapos sasabihin mong utang na loob. Ikaf. Ikaw ba yung nagpalit sa amin noon? Para lang sa anak mo. Na mabuhay ng mas maganda. Ginawa mo yon? Ikaf. Ma, Bakit ako nagkaroon ng anak na tulad mo? ma, huwag kayong mag-alala. Hindi natin kailangan ang kayamanan ng Shen family. Basta sama-sama tayo, yun ang mahalaga. Miss Shen, maalikabok dito. Umalis ka na muna. Kuya Shoksu. Bakit ka nandito? Ang saya-saya mo pala, Miss Shen. Kakapamalay ko lang sa inyo, tapos kasama mo na si Yao Master Liu. Naglalambingan. Hindi ganun. Kuya Shoksu. Pareho lang kaming magkaibigan. Wala akong pakialam sa relasyon nyo. Paalam. Kuya Shoksu. Kasalanan Montag, tu. Kung hindi kami makakapagpakasal ni Kuya Chutsu, hinding-hindi na magsasama ang mga pamilya Shen at Liu. Zia Ba Yung Ziji Shoksu? Oo. Kuya Shoksu. Hintayin Montag ako. Son pupunta na yon, Boss G? Balik sa opisina. At imbestigahan mo ang kapatid ni Lindsay. 2 oras lang. Gusto kong makita ang kanyang profile. Ziege. Naku, anak ko, sino ang nagpagalit sa'yo? Sabihin Montag kay mama, awayin ka Ozia. Kasalanan ninyong lahat. Pinilit niyo akong makipagkita kay Yang Xiao Master Liu. Ngayon, Nakita ako ni Kuya Chutsu. Hindi na niya ako pinapansin. nako. Bakit ka nag-agalit? Bakit may malaking peklat sa litretong ito? Ito yung litreto ni Tsinsin noong nagpatingin siya. Naku, hindi namin alam kung anong nangyari noong gabing yon. Ang haba ng sugat sa katawan niya. Nakakatakot talaga. Itatapon ko na ito, Mama. Baka kailanganin pa ito ni Ed. Itatago ko muna ito para sa kanya. Nako. Ang bait Montag talaga, Kero. Magpahinga ka muna. Baka ito yung peklat na naiwan ng. Iligtas ni Lin Yukin si Kuya Chuchu noon. Boss G? Nalaman mo na ba? Si Miss Lin ay anak na napalitan ng pamilya Shen. Kamakailan lang siya bumalik sa pamilya Lin. Ibig sabihin, si Lin Yuxin ang nagligtas sa akin noon? Hindi pa namin natitiyak yan. Ganun ba? Oras na para tignan kung mayroon siyang peklat na ito. Boss Jay, nandito ka na naman. Ano ang gusto mong kainin ngayon? Kahit ano na lang. Wala si mama ngayon, dadagdagan ko ng 2 ulam para sa'yo. Salamat sa pagbisita. Tingnan mo, maraming taong pumupunta dito para lang makita ka. Wala akong kinalaman dyan. Magaling lang talaga magluto si Miss Lin. Masarap ang luto niya kaya maraming customer. Nga pala, kamusta ang kuya ko sa inyong kumpanya? Okay naman. Mabuti naman. Kung gusto mo, bumalik ka lang. Bibigyan kita ng 20% discount. Pakiusap, alagaan mo ang kuya ko. Sige, Alaynan. ingat. Talagang pinaghihinalaan na niya si Lin Yukin. Huwag mong hayaang malaman ni Brother Chuchu ang peklat sa kanyang braso. Kung hindi, ang posisyon bilang MRSG. Ano ang ginagawa mo? Kung hindi siya, sino pa? Pasensya. Okay lang, mauna na akong magsasaing. Ate, okay ka lang? Buti na lang nandito si Brother Shoksu. Kung hindi, kung natumba ka. Malaki ang peklat na maiwan. Saan galing ang peklat na ito? MS? Shen? Ito? Gusto kong gawing eksaktong kapareho ang peklat na ito. Kung hindi, Ay tatanggalin ka kaagad, naiintindihan mo? Lin Yukin, ang posisyon bilang MRSG ay dapat akin. Ito ay nakuha ko noong bata pa ako, aksidente lang. Nagkamali ba ako ng hinala? Si Shen Kero pala ang nagligtas sa akin. Hindi, mas kamukha talaga ni Lin Yuxin ang nagligtas sa akin noong bata ko. Brother Chushu. Okay lang. Paano siya nagkaroon ng kaparehong peklat sa akin? Lin, pasensya na, kanina ay ako ang nagkamali. Bakit ka nandito? Kuya. Okay ka lang? MS Shen at MRG, kayo pa naman ang nagpakumbaba na pumunta sa ganitong lugar para lang hamakin ang aming pamilya Lin? Lin, huwag kang magkamali, gusto ko lang ang lutuin ni Lin. Kaya gusto kong bumalik.
Gusto ko lang din bumisita. Anong kaapatan mo ngayon para bumalik sa Lin family? MS Shen? Ang pagkain ng Lin family, kahit ipakain sa aso, hindi mo makakain. Hey, Seng Suwa, Mission Harry. Kuya, paano mo nasabi yon? Gusto ko lang makita kung okay kayo. Gusto ko lang tumulong. MS Shen, salamat sa pagmamalasakit. Pero kung zaktan Montag 616 kahit konti. Hindi magpapatalo ang Lin family, isipin mo mabuti, MS Shen. Kuya, noong nasa Lin family pa ako. Mahigpit ka sa akin, ngayong dumating si Lin Yutsin. Ang lambing mo sa kanya. Dahil si Tsitsin ay iba sa iyo. Hindi siya materialista, at hindi niya sasaktan ang mga magulang, na nagpalaki sa kanya ng 20 taon. Kuya, okay lang ako. Huwag kang magalit. Hindi worth it ang ganitong tao. Ikaf. Brother Chushu, kasalanan ka o, naisip ka o lang. Na pinaghirapan ako ng Lin family para lumaki. Siguradong babawi ako ng utang na loob. Ang card na ito ay dala ko para ibigay sa pamilya Lin. At narinig ni Papa na kayo ay nagtayo ng maliit na tindahan. Naisip ko, mahirap ang araw-araw na pagtitinda sa labas. Kaya, nais ko ring ibigay ang isa pang tindahan sa gitna ng lungsod. Hindi namin kailangan ang pera ng pamilya Shen. Ibig mong sabihin, ibibigay ng pamilya Shen ang isang tindahan? Sa malaking halagang pera. Mukhang napakabait ni Miss Shen. Tama si EJ. Ang kabaitan ni Miss Shen ay napakasakto. Talagang maganda ang benta sa tindahan nitong mga nakaraang araw. Nag-aalala ako na walang upuan ang mga customer. Salamat sa Papa, Tito Shen at Tita. Ksin. Kung kailangan mo ng tindahan, pwede kitang bigyan. Bakit kailangan mo pa kay Shen? Kuya, libre lang ito mula sa pamilya Shen. Bakit hindi kunin? At saka, si Shen Kero ay napakawalang utang na loob. Dapat nating ipaghiganti ang mga magulang. Di ba sinabi ni Miss Shen na may isa pang tindahan? Nasaan ang titulo? Lin Yuksin, ang kapal Montag. Hindi ba totoo ang sinabi ni Miss Shen kanina? Hindi, paano naman? Papadala ko ang tagapangasiwa para dalhin ang kontrata. Magaling, sige ingat sa pag-uwi. Lin Yuksin, mainte ka. Kuya Shuksu, hintayin Montag ako. Sinsin, nakapulot ka ba ng pera? Ang Zaya Montag. Hindi lang pera, malaki PA. At nakasula sa pitaka ang 3 malalaking titik, Shen Kero. Hoy Tsitsin, kung kailangan mo ng pera, sabihin mo sa Papa. Huwag kang gumawa ng illegal. Huwag kayong makinig kay Kuya. Kanina ay dumating si Shen Kero. Sa tindahan, sinabing babawi siya ng utang na loob. Sa pamilya Lin, hindi lang pera ang ibinigay. Pati isang malaking tindahan. Ako naman, ay tinanggap ko lang ang kanyang kabutihan. Pupunta muna ako sa city. Tsitsin, iniisip mo bang masyadong mahirap ang pamilya natin kaya? Natutuwa ka sa konting pera? Papa, ayong dalawa ni Mama ang may kasalanan nito. Pa sa akin, si Tsitsin ay hindi mapagmataas. Ano pa bang pagsubok ang kailangan? Kasalanan mo ito. Dahil sa walang utang na loob na taong iyon. Aya nagduda ako. Nga pala, Kuya, may isa pa akong hihilingin. At kay Papa. Ano iyong? Kuya, Papa, kahit nakuha na natin ang tindahan. Hindi ako masyadong marunong sa pagde-decorate. Kuya, hindi ba't nasa construction site ka ngayon? Maganda ang mata ni Papa, tulungan ninyo ako na bantayan. Walang problema, ako na ang bahala dito. Ito ay ipagkakatiwala sa amin. Huwag kang mag-alala. Sige, una na kami ni Mama sa pagluluto. Siege, Tarana. Halika, siya. Sa tingin ko, talagang maganda si Tsingxin. Tingnan mo, mula nang dumating siya sa pamilya natin. Kahit nakikita niya ang kalagayan natin, hindi siya nagreklamo. Noong sinabi ni Papa na susubukan si Tsingxin. Nagkamali ba si Papa? Papa, noong gusto mong subukan siya. Hindi naman mali, pero si Tsingxin ay hindi tulad ni Shen Kero. Sa tingin ko, si Tsingxin ay magiging matagumpay sa hinaharap. Huwag kang mag-alala, tama ka. Sa kaarawan ni Tsingxin, ibubunyag ko ang tunay niyang pagkatao para malaman nila na si Tsingxin ay anak ng pinakamayaman. Mama, ito ba ang ating tindahan? Tama ba tayo ng lugar? Ito ang atin. Tingnan mo ang mga kuya mo. At si Papa, anong sorpresa ang inihanda para sa iyo? Tsingxin. Gusto Montag PA? Gusto ko, pero ang ganda ng pagkakagawa, malaki ang nagastos. Saan tayo kumuha ng pera? Ito ay mga gamit na hindi na kailangan sa construction site. Sabi ng boss, masisira lang, kaya kinuha ko na. Basta masaya si Tsingxin. Pero bakit naging kape at light meals ito? Hindi natin ito binibenta. Nakita ko kasi na ikaw at si Mama ay naghahanda ng baon araw-araw. Napakahirap, kaya ako na ang nagdesisyon. Ginawa kong coffee shop, at may sorpresa pa ako para sa iyo. Ito, kunin Montag. Kuya, ano ito? Ito ay kopya ng espada ng dakilang general. Eksaktong kopya, maganda ba ang regalo ko? Ang ganda ng pagkakagawa, parang totoo. Tangstern, Syempre Toto Ito. Hindi ko bibigyan ng peke ang mahal kong kapatid, si Gijna. Basta Masaya ka.
Nakikisiksik tapos nagpapasikat pa, Tita Shen. Bakit ka nandito? Walang kwenta, Xingxin. Okay ka lang? Anong ginagawa mo? Sa liwanag ng araw, nananakit ka pa sa loob ng tindahan, ang lakas ng loob ng pamilya Shen. Ang yabang mo. Si Keru ay mabait, pero hindi kami pushover, Pamilya Lin. Ibalik ninyo ang pera at tindahan, o sisirain namin ito. Paano kayo magnegosyo? Pasok. 20 taon ninyo akong pinalaki. Anong ugali ko? Hindi pa ninyo alam. Sabi ni Keru, ang Pamilya Lin, lahat kayo sakim. Pera at tindahan gusto ninyo, sa buong mundo. Saang lugar may ganoong kabuting bagay, maging matino. Dali, ilabas ang kontrata ng tindahan, kung hindi, wala sa inyong makakaalis. Tingnan mong mabuti, ito ba ang tindahan ng pamilya Shen? Sa kabilang bahay. Paano mangyayari yon? Sabi ni Keru. Ano ang sinabi niya na si Lin Yuxin ay sakim na ako? Sa pamilya Lin hindi makatiis ng hirap kaya pinipilit siyang magbigay ng pera. Pinipilit siyang magbigay ng tindahan at iba pa. Ngayon, naibalik na sa may-ari, wala na tayong utang sa isa't isa. Ang pinuno ng pamilya Song, dala ang bahagi sa Kunhua Hotel. Dumating upang batiin si Miss Lin sa pagbubukas ng bagong tindahan. Si Miss Lin ba ito? Ito ang aming pinuno. Sinadyang ipinadala upang batiin si Miss Lin sa pagbubukas ng bagong tindahan. Ang regalo, mangyaring tanggapin ni Miss Lin. Ako, Kung sang-ayon si Miss Lin, ang hotel sa tapat ng tindahang ito, sa iyo na ito. Paano makikilala ng pinuno ng pamilya, Song si Lin Yukin? At binigyan pa si Lin Yukin ng napakalaking bahagi. Ang Kunhua Hotel na ito. Ang pinakamagandang hotel sa Hilagang Lungsod. Hindi kaya nagkamali. Sino ang babaeng ito? Ako ang ina ng pamilya Shen. Noong nakaraan, nagkita tayo. Assistant Song, may alala PABA. Ang daming tao. Paano ko maalala ang isang? Maliit na pamilya Shen. Bukod pa, ang bahaging ito ay inutusan kami ng aming pinuno. Na ibigay kung may tanong. Ayaw na ang magtanong sa aming pinuno. Hindi yon ang ibig kong sabihin. Subalit, ang pamilya Lin, mulay taas hanggang ibaba, ay mga bagay na hindi karapat-dapat. Paano makikilala ng pamilya Song dito? Hindi kaya may pagkakamali. Mangahas na sabihin na ang pinuno ng pinakamayamang pamilya ay hindi karapat-dapat. Baliw ba itong tao, babaeng ito, ang iyong tanong? Nasagot ko na, kung may tanong pa. Ayaw na ang magtanong sa pinuno. Miss Lin, Ginoong Lin. Ako na ang mauna. Ang pakikipagtulungan sa Lin Group, ito para sa pamilya Song. Isang biyayang inabot ng maraming taon. Ang munting regalong ito, sana huwag pahalagahan ni Ginoong Lin. Kung magbibigay ka, bigyan mo na lang ang kapatid ko ng isang hotel. Bakit hindi ka PA umalis? May problema ka pa ba? Ayos ka talaga, Lin Yuxin. Kung hindi lang. Sa pangangalaga ng aming pamilya Shen sa loob ng 20 taon, may pagkakataon ka bang makilala? Ang pangulo ng pamilya Song, ang mga shares ng hotel na ito, dapat ay may parte kami. malinaw na sinabi ni Assistant Song kanina. Ano ang kinalaman ng pamilya Shen sa Kunhua Hotel na ito? Ang Kunhua Hotel na ito ay dapat sa amin, para lang sa 20 taon mong pangangalaga. Ibalik mo ang hotel sa pamilya Shen. At pagkatapos, wala nang utang na loob sa pagitan ng pamilya Shen at mo. Kayong pamilya Shen, walang hiya. Kanina sinasabi nyo na pinilit ng pamilya Lin. Si Shen Keru, binigyan pa ng pera at tindahan. Ngayon naman pinapabayad kay Chinkin ang inyong pangangalaga. Hindi ko talaga maintindihan. Tumahimik ka. Ako at ang aking ampon ang nag-uusap. Wala kang karapatang makialam. Tumahimik ka. Kapatid ko siya, at kinainis mo siya. Papawithdrawin ko ang pondo ng mga investor sa pamilya Shen. Isang kontraktor lang, magpapa-withdraw ng pondo. Akala Montag BA. Ikaw ang pinakamayaman sa North City. Hoy, I withdraw ang pondo sa Shen Corporation at sabihan ang iba pang malalaking investor na Mac Vitrotin. Tapos na ba ang palabas mo? Magpa-withdraw ng pondo. Mukhang ang buong pamilya mo ay mga pulubi. Oi? Ano? Nagwithdraw ang Lin Group? Sige, pupunta ako agad. Lin Yuxin, hintayin Montag ako. Ito ang tindahan na ito. Gumagamit sila ng mga ipinagbabawal na gamit. Kami ay mula sa Market Supervision Bureau. May nag-report na gumagamit kayo ng mga ipinagbabawal na gamit. Kailangan namin inspeksyonin ang inyong tindahan. Lin Yuxin, ngayon, tapos ka na. Gusto Montag BA? Kung gusto mo, tulungan mo ako sa isang bagay. Kung magagawa mo ng maayos, ang pera sa card na ito ay sa iyo na. Huwag kang mag-alala, gagawin ko ito ng maayos. Tiyak na paparusahan ko ang babaeng iyon nang hindi bababa sa 3 taon sa kulungan. 5 taon. Kuya, parang may mali sa sitwasyong ito. Suriin mo agad ang mga gift, baka. Sige. Habang inspeksyon, bawal pumasok. Baka may nagkukubli at gustong sirain ang ebidensya. Siyempre, hindi. Baka may nagtatanim ng ebidensya. Nahanap na. Dito talaga gumagamit ng mga ipinagbabawal na gamit. Ang bagay na ito ay nakakalulong kapag kinain. At kapag sobra, maaaring ikamatay. Sino ang legal na kinatawan dito? Ay, hindi ba si Miss Shen? Bakit nandito rin si Miss Lin? Ako, pero hindi akin ito at hindi ko rin ito ginamit. Mabuti ka, Lin Yuxin.
Para lang sa negosyo, gagawin mo ito. Mga bagay na nakakasira sa moral. Dalhin na ang taong ito na nagdudulot ng panganib sa mga customer. At buhay ng iba. Huwag kayong gagalaw. Miss Shen, akala mo ba talaga na ang pamilya ninyo ang may hawak ng lahat sa North City? Sabi ni Tsinsin, hindi sa kanya to. Hindi mo ba narinig? Etsaka. Ang tindahan ni Tsinsin, may CCTV lahat. Hindi pwedeng kung ano lang ang sabihin mo. Yun ang masusunod. Nandito na ang mga testigo at ebidensya. Ang ibig mong sabihin, ako ang nag-akusa kay Miss Lin, at saka itong bagay na to, galing mismo sa loob ng tindahan, nakita ng mga staff. Paano ko ito na plano ng maaga? Talagang hindi sa akin to, kung pwede. Umiyak ako ng Hindi na kailangang i-check ang CCTV. Klarong-klaro na ang ebidensya. Dalhin na siya. Tigilan niyo yan. Siya. Kuya Shuksu, bakit ka nandito? Ako dapat ang nagtatanong sa'yo. Palagi mong sinasabi na masama ang trato sa'yo ng pamilya Lin, bugbog at mura. Bakit ngayong grand opening ng private kitchen nila, ang bait mo? Nagdala ka pa ng regalo? Kahit masama ang trato sa akin ng pamilya Lin, pinalaki naman nila ako. Nang mahigit 20 taon. Kailangan kong tumanaw ng utang na loob. Kaya ngayon, ako ay... Kaya, ginantihan mo ng masama. Hindi. Hindi ako ganun, Kuya Shuksu. Nagkakamali ka. Paano ako magiging ganoong klaseng tao? Kung nagkakamali ako, tingnan natin ang sisi. Miss Lin, meron kayong sisi dito, di ba? Sige. Sandali. Nandito na ang testigo at ebidensya. Hindi na kailangang. I-check ang CCTV. Mga guard, dalhin na sila. Teka muna. Pwede natin hindi i-check ang sisi, pero yung bagay na yon, dapat may fingerprint yon. Paano kung i-forensic test natin? Forensic test? Para saan PA yun? Para maiwasan na may magturo ng walang kasihan. Kung sasabihin nila na ako ang nag-utos, nandito si Kuya Chutsu. Paano na ang kasal namin? Kuya Chutsu, baka may mga taong naiinggit sa negosyo ng pamilya Lin at nagkakagulo lang. Ang dalawang to, pati yung illegal na gamit. Siguradong galing sa mga kalaban ng pamilya Lin. Kung wala namang nangyari, baka pwede na. Nating kalimutan, tu. Baka masira pa ang samahan natin. Kanina, noong nakita ang ebidensya. Iba ang sinabi mo, Miss Shen. Parang gusto mo talagang mapahamak ako. Nasa kulungan ngayon tapos biglang lumabas, nagsasabi ng nasira ang samahan. Baka gusto mo akong itumba, kaya may pinapahanap kang tao. Dito para report ako. Lin Yuxin, ano ba sinasabi Montag? Sige, kung may paninirang puri o wala, malalaman sa investigasyon, lahat ng narito. Kailangan kunan ng fingerprint. Miss Shen, tulungan mo ako. Hindi ako pwedeng makulong. Sabihin mo lahat ng alam mo. Sabi ni Miss Shen, ilagay ko daw ito sa tindahan ni Miss Lin. Tapos bibigyan ako ng 5 milyon. Ako, ibabalik kayo ang pera. Ako. Ano ba sinasabi mo? Hindi kita kilala. Huwag kang magsalita ng kung ano-ano dito. Alam ko namang may masamang balak ka. Hindi ko akalain na gagawa ka pa ng paninirang puri kay Tsinsin. Kuya Chutsu, wala akong ginawa. Ikaw. Lin Yukin, huwag kang masyadong magyabang. Hintayin mo ako. Bakit tayo tinulungan ni Chichuksu? Xingxin, natakot KBA? Hindi, iniisip ko lang. Bakit tayo tinulungan nitong si Chichuksu? Hindi ko akalain na ganito kasama si Shenkeru. Hanggang sa ganyan ang gagawin, Sinkin. Kailangan mong maging maingat sa susunod. Takot ba ako sa kanya? At saka, marami naman akong kuya na magpoprotekta sa akin. Hindi ako takot. Hindi ko akalain na ganito kagaling si Shen Keru sa paninirang puri. Pero yung si Lin Yuxin sa ganitong sitwasyon. Kalmado pa rin, nakakatuwa. Mabuti talaga si Miss Lin, matalino at maplano. Ganitong klaseng tao ang bagay kay President G. Sana si Lin Yuxin na lang ang naging tagapagligtas ko. Shenkeru, ganito pala ang ginawa mo kay Tsinsin, Dad. Para sa akin, kasalanan mo ito, kasalanan ko. Simula noong bata pa ako, pinagagawa mo sa amin, na maging simple lang. Ako na presidente ng Lin Group, pinapunta mo ako sa construction site para magtrabaho. Hindi ko kayang panoorin. Na inaapi ang kapatid ko, Dad, ang tagal na. Dapat na maging prominenteng pamilya na tayo. Okay? Sa kaarawan ni Tsinkin, ilalabas na natin ang kanyang tunay na pagkatao. Tingnan ko kung sino pa ang mag-aapi sa anak ng pinakamayaman. Keru, kamusta na ang pakikisama mo kay yung Master G nitong mga araw? May sinabi ba siya kung kailan? Makikita ang dalawang pamilya para pag-usapan ang kasal ninyo? Si Kuya Chutsu, sabi niya pagkatapos ng birthday ko. Pag-usapan na ang petsa ng kasal, hindi nga ako makapasok sa G-Company. Kasalan pa ang pinag-usapan, Keru, tayo lang ang umaasa kayong Master J para umasenso, mahirap na. Hanapin ka namin, huwag mo kaming bigin, tatay, nanay, huwag kayong mag-alala. Keru, ilang araw na lang, birthday mo na. Tandaan mong isama si yung Master G. Sige, tatawagan ko na siya ngayon. Hoy, Kuya Shuksu, nalala Montag PABA ako? Ako si Shen. Lahat ng ito ay dahil kay Lin Yukin, hindi kita pababayaan. Ang party ay reserved, bawal ang mga hindi inanyayahan. Alam Montag BA kung sino ako? Ngayon mismo, dito ako mag-celebrate ng birthday ko. Umalis ka na.
Wala akong pakialam kung sino ka. Ang alam ko lang, ngayon ay birthday ng anak ng pinakamayaman sa North City. Ang party ay reserved ng pinakamayaman. Bawal ang mga hindi inanyayahan. Bawal ang mga hindi inanyayahan. Balita ko, ang pinakamayaman ay may 5 anak, lahat sila ay outstanding. Kung makakapag-akit si Kero ng isa sa kanila, at maging manugang ng pinakamayaman, hindi na namin kailangang mag-alala pa, ang aming anak. Ngayon din ang birthday niya, pareho sila ng anak ng pinakamayaman. Harang Tatana, Wedebang begin Montag kami NG Konsideration. Payagan mo kaming pumasok. Tinanggap ko ang pera ng Lin family, kaya para sa kanila ako nagtatrabaho. Bawal ang mga hindi inanyayahan. Ikaf. Ano ang nangyayari? Narito ka na, Secretary Lee. Ang mga taong ito ay walang invitation, ayaw umalis. Palalayasin ko na sila, itong kasama ni Shen Kero. Siguro ito ang adoptive mother ni Miss, may utang na loob sa kanya. Hindi pwedeng bastusin, huwag, hayaan mo silang pumasok. Ang kuya ko talaga, sinabing dadalhin niya ako para mag-celebrate ng birthday. Nawala na naman siya, ang boring dito. Sie Lin Yuxin pala ito, kanina lang. Kumuha ng malaking pera sa akin, ngayon. Nagpalit ng hindi kilalang brand ng damit. At pumunta sa party para mangakit ng mayayaman. Gusto mong maging mayaman? Ang kuya ko ang nag-anyaya sa akin dito para mag-celebrate ng birthday ko. Huwag kang lumapit sa akin, nakakadiri. Ang Kuya Montag? Ngayon ay birthday party ng anak ng pinakamayaman dito. Umalis ka na, huwag mong dungisan ang mata ng anak ng pinakamayaman. Birthday ng anak ng pinakamayaman? Hindi sinabi sa akin ng kuya ko. Natatakot ka na? Umalis ka na. Ikaw ang dapat umalis. Oy, hindi ba't ito ang kuya ko? Noyon, Hayat Construction Worker. Ay pwedeng pumasok sa ganitong high-class na party. MGA Freeloader Ongshen Family. Hindi ko maalala na nagpadala kami ng invitation sa Shen family. Ito pala ang Lin family na pinakamayaman. Balita ko, ang Lin family ay nagsisimula sa baba ang pagsasanay sa mga anak, kaya bihira lang makita. Ang mga tunay na mukha ng mga anak nila, posible nga. At saka narinig ko, ang kontrata ng pamilya Lin ay ipinagkatiwala kay Secretary Lee. At ang mga binatang ito, bawat isa'y natatangi, may sariling negosyo. Ang bunso, siya ang magmamana. SA Mundo. Ang daming Lin, nakatira ako sa pamilya Lin ng mahigit 20 taon. Kung sila ba ang pinakamayaman, paano ko hindi malalaman? Mga kaibigan. Sigurado ako, pek ang dalawang ito. Lumaki ako sa pamilya Lin, mahigit 20 taon. Kung sila ba ang pinakamayaman, alam na alam ko. Talaga. Nag-imbestiga ako, karaniwan lang ang pamilya Lin. Huwag kayong magkamali, baka pagdating ng tunay na pinakamayaman. Magkagulo. Lin Yuxin. Gusto mo yata ng pera, nanggagago ka rito. Kung gusto mong mamatay, huwag mo kaming isama ng pamilya Shen. Malubha ang pagsasalita ni Eric Shen. Isa lamang akong katulong na inalagaan ng pamilya Shen ng mahigit 20 taon. Anong isasama? Katulong. Sinsin, bakit hindi mo sinabi sa akin? Ganyan pala. Ang pamilya Shen sa iyo. Kung ganito, hindi na kailangang bigyan ng mukha ang pamilya Shen. Ano, adik ka na SA Pag-ate? Nasaan ang mga gwardiya? Palayasin ninyo ang 20 pulubing ito. Manager G. Ang tunay na nagligtas sa iyo noon, hindi si Miss Shen. Ano? Noong nakaraan, pareho ang peklat ni Miss Shen sa braso. Pero nang mag-imbestiga ako sa ospital, walang nahanap na record ng paggamot noon. Sa halip, kamakailan lang siya nagpagamot ng sugat. At isa pa, si Miss Lin noong bata, may record ng paggamot na tumutugma. Sa panahon ng iyong aksidente. Umari. Opo. Sino ang makakapagpahawak sa kapatid ko? Gagamitin ko ang lahat ng paan. Papahintuin ko siya sa industriya. Anong hindi ko kaya? Dahil isa ka lang. Maliit na kontratista. Ako ang anak na babae ng pamilya Shen. Anong magagawa ng maliit niyong pamilya Lin sa akin? Sige na. Sandali, ano ang nangyayari rito? Manager, may mga nagpapanggap na pinakamayaman dito. Palayazin Montag na sila, baka. Madumihan ang mata ng pinakamayaman. Ano? May nangahas magpanggap na anak ng pinakamayaman? Gustong mamatay? Lumabas na kayo. Sigurado ka bang palalayasin mo kami? Anong hindi sigurado? Manager, ang 2 ito. Sinasamantala ang kaarawan ng anak ng pinakamayaman. Para makipagkilala sa mga mayamang binata. Ginulo ang birthday party ng anak ng pinakamayaman. Sa tingin ko, mas maiging palisin na sila agad bago pa dumating ang pinakamayaman. At sisihin ang hotel. Kung ayaw nilang umalis, pwede rin. Mukhang maganda naman itong dalagita. Lin Yuxin, eto na ang pagkakataon mo. Samantalahin mo na. Young Patriarch Ing Song Family. Marami siyang pera pero matanda na. Baka hindi na siya makasatisfy sa iyo. Itong manager na ito, bata pa. At tauhan ng pinakamayaman. Kung sumama ka sa kanya, walang katapusang kayamanan ang abutin mo. Kung papayag itong dalagita na samahan ako ng isang gabi, pwede kong isipin. Nahayaan kayong manatili dito.
Sino ang nagbigay sa iyo ng lakas ng loob? Kapag may nasabi ka pang isa, pupugutan kita en gidila. Naglakas loob kang manakit sa akin? Alam mo, tati akong ako? Naglakas loob siyang manakit sa hotel manager. Kahit na hotel manager lang ito pa rin ay manager ng grupo ng pinakamayaman. Bukod pa riyan, mamaya ay maghahanda dito ang pinakamayaman ng birthday party para sa anak niya. Patunay na malapit itong manager sa pinakamayaman. Paano siya naglakas loob? Oonga. Na-offend na niya ang pinakamayaman. Ngayon manager pa. Hindi na siya makakalabas dito. Lin Yukin, naglakas loob kang hayaan siyang manakit sa tauhan ng pinakamayaman sa mismong harap nito. Nararapat siyang saktan. Matigas ang ulo. Mula ngayon, ang aming Shen family ay walang kinalaman sa iyo. Na-offend mo ang pinakamayaman. Huwag mo nang asahan na kami ang mag-ayos para sa iyo. Hindi ko naisip kailanman na makakuha ng anuman mula sa inyong Shen family. Sa nakaraang 20 panandang pandagdag taon, wala akong nakuha. Lalo na ngayon. Ako si Linje, ang aking mga ginawa. Ako ang may pananagutan. Hindi ko kailangan ang Shen family para mag-ayos. Kuya, nasaktan na natin sila, umalis na tayo. Baka dumating na ang tunay na pinakamayaman, paano kung ma-offend mo talaga? Sinsin, huwag kang matakot. May paraan ang kuya mo. Manager, kung hindi mo aksyonan ang dalawang itong peking identidad, pagdating ng pinakamayaman at magalit, kaya mo bang panagutan ang consequences? Mga tauhan. Gapusin ninyo ang dalawang ito at itapon sa basement. Natatako? Kung natatakot, hayaan mo siyang samahan ako ng isang gabi at talikuran ko ang lahat. Hindi ko sasabihin sa pinakamayaman ang ginawa ninyo ngayon. Ano sa tingin mo? Panaginip mo yan. Lahat, zugod. Tigilan niyo. Si Secretary Lee ang paborito ng pinakamayaman nitong mga nakaraang taon. Kahit anong proyekto, hindi na lumalabas ang pinakamayaman. Lahat ay ipinagkakatiwala kay Secretary Lee. Tiyak na alam ni Secretary Lee kung sino ang pinakamayaman. Hindi pwedeng siya yon. Et saka. Ang pinakamayaman sa industriyang ito ay nagtrabaho ng maraming taon. Kahit paano, dapat ay lampas na sa kalagitnaan ng buhay. Paano siya naging bata pa? Secretary Lee, sa wakas dumating ka rin. Ang dalawang ito ay nagkukunwaring pinakamayaman at anak ng pinakamayaman. At nagmumura pa sa pinakamayaman. Gusto ko silang paalisin, tapos sinaktan pa ako. May ganitong pangyayari pala. Secretary Lee, hindi mo alam kung gaano sila kayabang. Ang pamilya Shen ang pinakakilala sa kanilang tunay na ugali. Ang lalaki ay isang kontraktor sa konstruksyon. Ang babaeng kasama niya ay gustong mangakit ng mayamang binata. Ang lakas ng loob na mambastos sa birthday party ng anak ng pinakamayaman. Dapat silang palayasin ng may palo. AME, dapat talaga silang palayasin. Narinig mo ba? Si Secretary Lee ang kanang kamay ng pinakamayaman. Pinapalayas ka niya, umalis ka na. Ayo ang dapat umalis. Pakiusap, tahimik lang. Dumating na ang pinakamayaman. Bigyan natin ng palakpakan ang pinakamayaman ng North City. Salamat sa inyong pagdalo sa birthday party ng aking bunso. Lin Yuxin. Ang pamilya Lin pala ang tunay na pinakamayaman. Bakit nila ito itinago sa akin noong nandito ako? Kung alam ka ulang sana. Miss Lin, hindi ko alam na ikaw pala ang anak ng pinakamayamang pamilya Lin. Nadaya ako dahil sa dalawang ito. Kayo. Kayo ay napakasama ng loob. Niloko ninyo ako ng mahigit 20 taon. Ikaw ang hindi pumasa sa pagsubok. Noong una, binigyan ka namin ng pagmamahal. Pero ikaw? Ayaw mo sa mahirap, gusto mo sa mayaman. Nang malaman mong mayaman ang pamilya Shen, bigla kang naging masama ang ugali. Alam mo ba kung gaano nasaktan ang mga magulang? Sobrang sakit. Kami ang nag-alaga kay Lin Yukin ng mahigit 20 taon. Kung ang pamilya Lin ang pinakamayaman, dapat tumanaw ng utang na loob. Sa mga taong iyon, inalagaan namin si Lin Yukin ng maayos. Iyon ay dahil sa pamilya Shen. Hindi kami humihingi ng marami. 2/3 lang ng yaman ng pamilya Lin. Hindi ko pa nakikita ang taong ganito, kapal ang mukha. Mga tauhan. Ano ang gagawin ninyo? Ako ang nag-alaga sa inyong binibini. Mahigit 20 taon. Sino ang may lakas ng loob? Lin Yukin, hahayaan mo lang bang insultuhin ang iyong ina? Ng mga taong ito. Ina, karapat-dapat ka ba? Ang nangyari noong nakaraang araw. Malinaw pa sa akin. Gusto mo bang sabihin ko sa harap ng lahat? Na humingi ka ng pera at tindahan sa akin. At ulitin ko pa, Grebe, ang kapal ng mukha ng pamilya Shen. Humingi ng pera sa pamilya Lin biro mo. Sa buong buhay ko, ngayon ko lang narinig ito. Oonga. Noon pa lang, balita na masama ang ugali ng pamilya Shen. Pero ngayong nakita ko na, grabe pala talaga. Yung Mrs. Engeshen, dati KOPA kakampi SA Sugal. Kung hindi lang sila magkakamag-anak ng pamilya G, sino ba ang may pakialam sa kanya? At may kasunduan din ako kay Kuya Chuchu. Pag ako na ang napangasawa ni Kuya Chuchu, tingnan natin si Lin Yukin. Paano pa siya magmamalaki sa harap ko? Kuya, magkikita-kita pa tayo. Sa lungsod ng B, lahat tayo naghahanap buhay. Hindi naman kailangang masyadong masakit ang salita. Magtira tayo ng respeto para hindi awkward sa susunod. Tama ba? Ang pamilya namin. Walang pakikipagkita sa pamilya Shen. Palayasin sila. Lin Yukin, huwag kang masyadong kampante. Magkakasal na kami ni Kuya Chutsu. Malapit na ang kasal namin pagdating ng panahon. Kahit masaktan ka, wala kang magagawa. Alam mo ba kung sino kami? Bakit mo kami tinulak? Wala akong pakialam kung sino kayo. Sa lungsod ng B, sino ang mas malakas kaysa sa pamilya Lin? Kung hindi kayo alis, papaluin ko kayo. Nanay, huwag kang mag-alala. May kasunduan pa ako kay Kuya Shoksu. Pag kami na ni Kuya Chutsu ikinasal, ang pamilya natin,
hindi na mahuhulog sa kahirapan. Ikiru, ikaw ang nagligtas. Kay Jichutsu, kaya dapat niyang tumanaw ng utang na loob. Kailangan mong makuha ang puso ni Jichutsu. Pag ikinasal na kayo, tingnan natin kung paano magmalaki ang pamilya Linlin Yukin. Ang galit ko ngayon, hindi ko makakalimutan. Ikaf naman, Boss Lin. Nauto lang talaga ako, Boss Lin. Hayaan mo na sa akin ang taong ito. Birthday ngayon ng iyong miss, samahan mo na lang siya. Alis na. Sinsin, anong nangyari? Kuya, akala niyo ba katulad ako ni Shenkeru? Na mahilig sa mayaman kaya niyo ako itinago. Sinsin, mali kami. Pero ang pamilya Lin, palaging tinuturuan ang mga anak na maging independente. Hindi sinasadya ng mga magulang na itago sa iyo. Sinsin, huwag mong pagdudahan ang sarili mo. Maganda ang ugali mo. Alaynan, Mga kasama, ito ang bonso kong anak na si Lin Yutsin. Si Sinsin, hindi lumaki sa amin. Kaya ngayong bumalik na siya, ipapamahala ko sa kanya. Ang pinakamalaking kumpanya ng pamilya Lin. tatay, hindi ko kaya. Hindi ako marunong magpatakbo ng kumpanya. Tutulungan ka ng kuya mo. Huwag kang mag-alala. Oo, ksin. Tutulungan ka ng kuya mo sa negosyo. Wala akong ibang talento kundi kumita ng pera. Ito ang card para sa iyo. Kung kulang, hihingi ka lang sa kuya mo. Ksin. Ito ang regalo sa iyo ni Second Brother, isang entertainment company. Kung gusto mo makita ang kuya mo, dito ka na lang tumingin. Lahat ito ay para sa iyo. Kuya, totoo pala na ikaw ang aktor na si Kuya Lin. Ang tanga ko naman, hindi ko man lang napansin. Nag-experience lang ng buhay ang kuya mo, kaya hindi masyadong maayos ang itsura. Hindi kasalanan mo kung hindi mo siya nakilala, Sinsin. Ikaw ang aming pinakamamahal, kaya hindi dapat magkaroon ng kahit anong problema. Bibigyan kita ng 2 bodyguard. Kuya mo. Pasok. Simula ngayon, ang trabaho ninyong dalawa ay protektahan ang iyong miss. Kapag may nangyaring masama, ulo ninyo ang kapalit. Oo, mayowa. Tsingting, may regalo ang nanay mo para sa iyo. Ito ay pamanang jade bracelet mula sa lola mo. Maputi ka. Bagay na bagay sa iyo. Halika. Naku, nanaginip ba ako? May regalo rin ako. Jichutsu, bakit siya nandito? Narinig ko ang kaarawan ni Miss Lin, kaya dumating ako para batiin siya. At humingi rin ako ng paumanhin sa nakaraang pagkakamali. Huwag kang mag-alala, David G. Noong nasa coffee shop, ikaw pa ang tumulong sa akin. Ako ang may utang na loob sa iyo. Isa itong malaking pabor. Kung gusto mong magpasalamat, Miss Lin, pwede mo akong ilibre ng pagkain. Hindi ako mapili kahit ano, ayos lang. Baka naman kasapwat ka ni Shenkeru para Mangulo? Malaking pagkakamali lang yon. Simula't simula pa. Wala akong kinalaman sa pamilya Shen. Maligayang kaarawan, Miss Lin. Salamat. Hindi ba ito yung pinag-agawan na National Treasure Necklace sa action? MRG, napakamahal ng regalong ito. Talaga bang ibibigay mo ito kay Sinsin? Ang gantong mamahaling regalo, tanging si Miss Lin lang ang karapat-dapat. May trabaho pa ako, aalis na muna ako. Bakit parang pamilyar siya sa akin? Parang matagal na naming nagkita dati. Bakit gabi na nandito si Assistant Son? Michael Angan Beazi Kuya Shoksu? Ano ang kailangan niya sa akin? Pinadala ako ng presidente para magdala ng ilang bagay at kausapin si Miss Shen. Tungkol sa ilang bagay. Talaga namang minamadali ni Chuchu ang kasal. Hindi naman kailangang magmadali, gabi na. Pinapunta pa si Assistant Son. Mali ang pagkakaintindi mo, tita. Pinadala ako ni President G. Para ay cancel ang kasal kay Miss Shen. Bakit? Kuya Shoksu, bakit emaw ako iwanan? Bakit? May pagkakamali ba dito? Si Keru ang nagligtas ng buhay ni Chuchu. Bakit biglang? Magkakaganito? Mas mabuting tanungin nyo na lang si Miss Shen. Dala ko na ang sinabi ni Boss G. Ito ang kompensasyon ni Boss G para kay Miss Shen. Sana ang pamilya Shen ay huwag magkalat ng sismis sa labas. At huwag sirain ang reputasyon ni Boss G. Paalam. Siguradong si Lin Yukin. Siguradong may sinabi siya kay Kuya Chuchu. Nang kung ano-anong kasinungalingan. Walang kwenta ka. Sa loob ng 20 taon sa pamilya Lin, hindi mo man lang nalaman na ang pamilya Lin ang pinakamayaman. Kung nalaman mo lang na mas maga, yaman ng pamilya Lin, ay magiging atin na lang. Pero ang pamilya Lin, parang magnanakaw ang tingin sa akin. Paano ko malalaman na sila pala ang pinakamayaman? Walang kwenta ka. Lin Yuxin, hindi kita patatawarin. Kiru, nagbago na ba ang isip mo? Pumayag ka na bang pakasal sa akin? Huwag kang magsalita ng kung ano-ano. Tinawag kita ngayon para sabihin sa iyo ang magandang balita. Masaya ka kapag nalaman mo. Anong magandang balita?
Elvis Joy, ano ang gusto mong kainin? Mag-order tayo ng mainit na ulam. Naalala ko, parang ayaw ni Miss Lin ng silantro. Paano niya nalaman na ayaw ko ng silantro? Huwag kang magulat, Miss Lin matagal na akong kaibigan. Nang kuya mo kaya alam ko. Mag-order na tayo. Order tayo. Esan, Ano? Si Lin Yukin ay ang panganay na anak ng pamilya Lin. Oo. Kaya kung makuha mo si Lin Yutin, hindi ba't yaman mo na ang susunod? Pero, anak siya ng pinakamayaman. Paano niya ako papakasalan? Huwag kang mag-alala, marami akong paraan para makuha mo siya. At ngayon ang pinakamagandang pagkakataon. May tawa ko sa mga waiter dito. Kapag inihain na nila, Ang inumin. may laman yon ng espesyal. Itong room card, itago mo. Ang kwarto ko ay katabi lang ng sa iyo. Kapag madaling araw, tatawagin ko ang mga reporter para maghintay sa hotel. Pagkagat ng araw, ikaw na ang lehitimong manugang ng pinakamayaman. Hello sa inyong dalawa. Ito ay libreng inumin mula sa amin. salamat. Elvis Joy, noong nasa coffee shop, salamat sa tulong mo. Shenkero, binigyan kita ng pagkakataon, pero kung isasama mo pa. Si Lin Yuxin, hindi ako magpapatalo. Lin Yuxin, Parang hindi ako maganda ang pakiramdam. okay ka lang. Ang init. Ngayon, tayo na lang dalawa ang magkakampi. Samantalahin mo ang pagkakataong ito. Kapag naging manugang ka na ng pinakamayaman, Huwag kang mag-alala. Madalas akong nasa mga gabi, siguradong maalagaan ko si Lin Yutin. Nang maayos at comfortable. ingat, Kuya Chutsu, sa wakas ay magkakasama na tayo. Ang ganda mo talaga, ngayon ay magiging. Manugang na ako ng pinakamayaman, ang yaman at karangyaan ko. Jizong, bakit ka? Saan ang galing ang tiwala mo at ni Shenkero? Na magplano laban sa akin at kay Xingxin. Jizong, kahit bigyan yo ikaw. Nang 100 tapang, hindi ko kayo at si Miss Lin gagawan ng masama. Si Shen Keru ang nag-utos sa akin na gawin ito. Gusto mo bang magbayad puri? Oo, Jitsong bastard. Mapatawad niyo ako, gagawin ko ang lahat. Pumunta ka sa kabilang kwarto. Ang ginawa mo kay Lin Yuxin ayon sa utos ni Shenkero. Gawin mo rin sa kanya. Kung ako at si Shen Keru, tiyak na madadamay ang pamilya Shen. Bakit parang ayaw mo, Liu Xiao? Gusto ka o? Jizong, pupunta na ako. Sige, bilisan mo. Teka, may magbabantay sa labas kung walang ingay. Alam mo na ang gagawin ko. Bakit parang dati pa rin walang pag-iingat sa mga ginagawa? Lin Yuxin, okay ka lang ba? Lin Yuxin, gumising ka. Sino ako? J. Chaksu. Lin Yuxin, ito ang pinili mo. Anong nangyari, ang bilis, Teacher Lin? May mensahe ang iyong miss, sinabi niya, nadalhin mo ang mga reporter. Ang kapatid na ito sa wakas ay naalala sa akin. Pumunta at ipaalam sa bilog ng reporter ng Beijing. Dapat lahat ay pumunta. Kung hindi, Huwag na sila magulat ng balita tungkol sa akin. paano ang shooting ngayon? Valo mas importante. Kaysa sa kapatid ko, Sech, pwedeng tawagin na si President Shen at ang asawa niya. Sage, sabihin mo na sina Jizong at Shen Keru ang nasa loob.
Madam Shen, Miss Shen, pinawi ako para sabihin sa inyo na nahuli na niya si Jizong. Ngayon ay magkasama sila sa kwarto ng hotel. Totoo ba ang sinasabi mo? Nakita ko mismo, sinabi ni Miss Shen, na pumunta kayo agad sa hotel para gawing malaking issue ito. Para kahit ayaw ni Jizong, mapipilitan siyang pakasalan si Miss Shen, kailangan mo pa rin siyang pakasalan. Sige, pupunta na tayo ngayon. Ginoong Ji, paano mo nagawa ang ganitong bagay? Keru, isang dalagang bulaklak ka, nasira ka na lang. Paano ka na lang mag-asawa sa hinaharap? Ginoong Ji, kung hindi mo bibigyan si Keru ng pangalan, hindi na ako mabubuhay. Ginoong Ji, ako at si Ji Chuchu, nanay, ako at si Ginoong Ji ay tunay na nagmamahalan, pahintulutan mo na ang aming kasal. Kunin mo na, kunin mo. Ito ay napakalaking balita. Lin Yuxin, kahit na ikaf ang. Tagapagligtas ni Ji Chuchu, ano naman ang magagawa mo? Ang posisyon bilang asawa ni Ji ay akin lamang. Ginong Ji. Ganito na ang nangyari sa inyo ni Keru, sa harap ng maraming reporters. Hindi ka na makakaila. Ginoong Ji, lumabas ka na, pag-usapan natin ng aming pamilya. Ang pagkasawa ninyo. Ikaf pala? Kumusta? Sin, nagising ka na. Ikaw, hinayaan mo akong magplano, alam ng kuya ko. Hindi kanya pababayaan. Ikaw ang pumilit sa akin, alalahanin mo. J. Chaksu. Ako, pananagutan kita. Talaga? Kung ako ang pumilit sa iyo pag uwi ko. Sasabihin ko sa mga magulang ko ang tungkol sa atin. Bibigyan kita ng pangalan. Pero bakit bigla akong... Bakit? Naloko tayo ni Shen Keru, dapat. Dito si Liu Xiaohui, pero malakas ang loob ko. Nagising ako at sinagip ka, hindi ko inasahan na ikaw ay. Huwag ka nang magsalita. Masaya ako na binigyan ako ni Xingxin ng pangalan. Pero hindi ito oras para maging masaya, oras na para usisain ang mga demonyo. Ikaf pala? Shen Keru, hindi ko inakala na gusto mo ang ganitong estilo. Hindi ka o inakala. Umuwi muna kayo, ay export ang material. Bakit ka nandito? Ikaw pala, hindi ka ba dapat nasa? Kwarto ni Lin Yuxin? Ano ang nangyari? Hinayaan mong magplano si Xinxin. Nasaan si Xingxin? Dahil alam ko na ang iyong balak. Para sa posisyon bilang asawa ni Jay, ginamit mo ang mga ito. Masamang paraan, Shen Keru, hindi mo ba naisip? Ang posisyong ito, karapat-dapat ka ba? Kuya Chutsu, pakinggan mo ako, hindi ito ang totoo. Shenkeru, ikaw ang nagplano, hindi mo inasahang ikaw ang mahulog. Sa loob ng bitag, ito ay dahil sa sarili mong kasalanan. Lin Yutin, ikaw ang nagplano sa akin. Huwag mong isipin na ang iba ay kasing sama mo. Ano ang gusto mong makuha at ano ang gusto mong sirain? Ikaw ang pinakanakakaalam sa iyong puso. Xingxin, huwag kang magalit, hayaan mo na ako ang bahala. Huwag kang mag-alala. Walang makakataka sa kanila. AME, kinain mo na ang mga linya ko. Shen Keru ang may kasalanan sa sarili niya. Dalhin sa presinto, hayaan ng pulis ang bahala, wala ng Shen family sa Beishi. Kuya Chutsu, paano mo magagawa ito sa akin? Mula nang lokohin mo ako, dapat alam mo na. Kung ano ang kahinatnan mo at ng Shen family. Ito pala ang pakiramdam ng may nagpoprotekta. Kuya, huwag. Sabihin mo sa akin, ano talaga ang ginawa mo kay Xingxin? Kuya, hindi ito ang iniisip mo, bitawan mo. Xinxin, huwag kang makialam, bibigyan ko siya ng leksyon ngayon. Ako ang may kagagawan kay Jichuksu. Ano? Sinasabi mong pinwersa mo siya. Pareho kaming nilaso ni Shenkeru. Si Jichuksu ang mabuting loob na sumaklolo sa akin. Ako, kailangan kong panagutan siya, huwag kang makialam. Ganito ang nangyari, Mama, Papa, ano ang opinyon ninyo? Papa, tingnan Montag sila, ano ba ito? Tama si Xinxin. Kung si Xinxin ang unang nagpakita ng interes, dapat Nating panagutan si Geji. Musen, huwag kang maingay sa harap ng bisita. Xiaoji, gutom ka na ba? Tita, lulutuan kita ng masarap, may mga ayaw ka bang pagkain? Salamat po, tita, wala akong ayaw, kaya ko lahat. Sige, tita, lulutuan na kita. CJ, Kayong tatlo, bakit hindi pa kayo tumulong kay mama sa pagluluto?
Tsin-tsin, samahan mo si Gigi sa paglibot. CJ, tara na. Ma, kilala ka o si Jishuksu, kahit na. Hindi siya mapipilit ni Tsin-tsin. Sa tingin ko, si Ji ang may gusto kay Tsin-tsin. Nagkataon lang, posible yun. Pero sa tingin ko, may gusto rin si Bonso kay Ji. Parang may pagtingin din. Nakita Montag rin pala. Akala ko yung dalawa, yung anak ng pamilya G. Nagplano para sa kapatid mo. Sa tingin ko, may gusto sila sa isa't isa. Ang kapatid kong si Linzay, dapat nasa bahay lang. At alagaan habang buhay. Paano ko siya ibibigay sa anak ng pamilya G? Maganda ang ugali ng anak ng pamilya G. Mahal niya ang kapatid Montag. Yun na yun. Sin, hindi ka ba kinakabahan? Ayaw mo na bang panagutan ako? Sino na kinakabahan? Isang salita ng isang tunay na lalaki, hindi na mababawi. Pananagutan ko ang sinabi ko. Tara, Alaynan, ito ang lolo ko. kumusta po, Lolo? Kang isang taong kilala ko dati. Ano ang pangalan mo? Lolo, ako po si Linyuksin. Anak ka pala ng apo niya. Malaki ka na. Apo ng sino? Nakalimutan kong sabihin, kilala ng lolo ko ang lola mo noon. Hindi ako sang-ayon sa kasal na ito. Ang pamilya Jiang ay napaka-influential. Bakit hindi mo pakasalan ang panganay na anak ng pamilya Jiang? At dinala mo kay itong taong ito? Anong klaseng tao? Ito ba si Ginang Jen Yuan na pumasok sa pamilya namin? Na hindi pa nakakatungkuhan ang pagkamatay ng ina ko. Anong klaseng salita yan? Siya ang stepmother mo. Tama na. Gusto ko ang babaeng ito para sa apo ko. Kung ayaf Montag, lumayas ka na lang at huwag mo nang panoorin. Mukhang hindi maganda ang relasyon ni Jichuksu sa kanyang mga magulang. Shuksu, Kailan mo balak pakasalan si Yutsin? Lolo? Gusto ko na magkaroon ng apo sa tuhod. Lolo, gusto ko rin itong matuloy agad. Depende na lang kay Yuxin. Okay lang po sa akin, Lolo. Sige, kung ganong. Lolo G, lumalaf po ako. Gitong, kailan ka bumalik? Halika, upo ka. Ito ba yung childhood friend ni Jichuksu? Huwag kang mag-alala, wala akong interes sa kanya. Lolo G, sino po itong dalagita? naku, masyado akong masaya kaya nakalimutan ko. Ito ang girlfriend ni Shuksu. Kumusta? Ako si Linyuksin. Kumusta? Ako si Jiang Getong, ang panganay na anak ng pamilya Jiang. A childhood friend ni Shuksu. Wow, nagsimula na agad ang hamon mo sa akin. Ikaw pala. Matagal na kitang binabanggit ni Chuksu. Sana ay magmanya sa panalita, siya, at huwag mo pabayaan magkaroon ng ipapagawa ng aking kasintahan. Sige na, kain na tayo. Okay, medyo late na. Lautang, ihanda na ang pagkain. Isang hindi kilalang babae ang nangahas na makipag-agawan sa akin kay Chutsu. Mamaya mo makikita kung gaano ako kakilala kay Chutsu. Ako at si Chutsu ang talagang meant to be. Lolo G, ito ang paborito mong braised pork. Kumain ka ng marami. Buti na lang at naalala pa nitong bata ang gusto kong kainin. Hindi tulad ni Chutsu na walang kwenta. Shuksu na walang kwenta. Isang taon na halos hindi umuwi. Sinabi sa akin ni Chuksu na may high blood, high cholesterol at high sugar si Lolo G. Sinadya ni Jiang Getong nabigyan si Lolo G ng braised pork. Malinaw na ito ay isang hamon sa akin. Lolo, may high blood ka, itong braised pork. Mas mabuting kumain ka ng kaunti. Matagal na rin hindi nagugustuhan ni Lolo G ang pagkain. Tapos ganito ka? Ginugulo mo ang pagkain ni Lolo G. Ano ba ang balak mo? Tama na. Chuchu, huwag kang magalit. Hindi alam ni Miss Lin ang mga patakaran sa pamilya G. Kaya hindi niya rin alam ang mga gusto ni Lolo G. Ang ibig kong sabihin, tama na. Bisita ka lang dito sa pamilya G. Hindi mo sinusunod ang mga patakaran at pinag-away mo pa si Lolo at si Sinsin. Ano ba talaga ang balak mo? Chuchu, pasensya na. Nagkamali ako sa sinabi ko. Humihingi ako ng tawad. Matagal na kasi akong hindi nakakita kay Lolo G at naalala ko lang na gusto niya ang braised pork. Hindi ko naisip ang tungkol sa kanyang kalusugan. Chuchu, ito ang mga paborito mong pagkain. Hindi kaya tatanggapin ito ni Chuksu. Mukhang nagsiselo si Sinsin. Interesting. Tapos ka na bang malagay? O, kain ka muna. Pagkatapos mo, lalagyan pa kita. Butler Tang. Ibigay mo kay Lao Huang. Ah, sige. Sino si Lao Huang? Siya ang aming aso sa bantay. Jichutsu, huwag kang magpakalabis. Mas malala ka pa sa akin. Alam mong may kasintahan ako, pero paulit-ulit kang nanghahamon. Paulit-ulit kang nanggugulo. Mahal kita ng higit 10 taon. Hindi mo ako pwedeng tratuhin ng ganito. Mahal mo ako, problema mo yun.
Malinaw ko nang sinabi sa'yo na may mahal na ako. Kung patuloy kang magpapakulit, huwag mong sisihin ang sarili mo kung ano ang mangyari sa'yo. Hindi ako magdadalawang isip. Pero ako ang kasama mo mula pagkabata. Lahat ng bagay ay may tamang pagkakasunod-sunod. Anong karapatan ni Lin Yuxin? Wala ba sa diksyonaryo ng pamilya Jiang ang salitang delikadesa? Sa mga salitang ito, Lolo G, masama ang pakiramdam ko. Uwi na muna ako. Getong, naparito ako para pag-usapan ang partnership. Wala tayong mapag-usapang partnership. Ikaw ang stepmother ni Chuchu, mula nung bata siya. Ang pagtrato mo sa kanya, nakikita ko. SA Tingen Montag. Makikipagtulungan ako sa taong ayaw ni Chuchu. Alam ko kung ano ang gusto ni MS Jiang. Pero sa ugali ni Chuchu, sa tingin mo babalik loob siya para pakasalan ka? Mula nung bata, mabait ako kay Chuchu. Naniniwala ako na balang araw makikita niya ang kabutihan ko. Ako ang nagpalaki kay Chuchu. MS Jiang, sa tingin mo mas kilala mo siya kaysa sa akin? Sabihin ko na sa'yo. Dinala ni Chuchu si Lin Yuxin sa kanila at desidido na siyang ipakasal sa kanya sa Lunes. MS Jiang, hindi ka pa ba nakakatanggap ng balita? Ano? Talagang pakakasalan ni Chuchu ang babaeng yon? Nababaliw na ba siya? Kung gusto ni Chuchu na matatag na posisyon bilang leader ng pamilya Li, kailangan niya ang suporta ng pamilya Jiang. Paano mangyayari yon? Hindi makakalimutan ni Chuchu yan. Nahuli na ang huli. Nga, pero bata pa si Chuju. Marami siyang hindi naisip. Pero MS Jiang. Sanay ka na sa mga laro ng mayayaman. Kailangan mong tulungan si Chuchu na mag-ingat. Kung hindi, baka siya'y lamunin ng buhay ng mga kamag-anak niyang mapagsamantala. Anong plano Montag? Sa araw ng kasal, hayaan mong mawala ang babaeng yon sa dahilang tumakas siya bilang isang prestihiyosong pamilya. Para hindi mapahiya sa harap ng lahat, ano sa tingin mo ang gagawin nila? Ako ang magsusuot ng wedding gown at haharap sa kasal bilang nobya ni Chuchu. Tama, sa harap ng lahat, may kasunduan na. Ikaw pa ang nagligtas sa pamilya G. Pagkatapos, Ang titulo mong MRSG ay sigurado na. magaling. Bakit ngayon ko lang nakita ang galing mong magplano? Hindi madali ang buhay sa mayamang pamilya. Dapat marunong kang lumusot. Hindi ba? Siege. Magandang partnership, MS Jiang. Ang asawa ni Chuchu. Ay dapat ako. Maganda ba ako? MS, maganda ka kahit anong itsura mo. Sino ang nagpahintulot sa iyo na tingnan ako ng ganyang mga mata? Si Chuchu lang ang may karapatang tumingin sa akin ng ganyan. Lumuhod ka. Bini-bini. Dapat kang maging foil sa langit, hindi dapat magaksaya ng iyong kabataan. Pa sa taong tulad ni Ji Chuchu. Igilan mo na ito. Sige na, dadalhin kita sa... Buhay na nice mo. Sige na? Anong karapatan mo para sabihin ang ganyan kay Chuchu? Isa ka lang na azong alaga kao. Kung hindi kita naawa noon, matagal ka nang nalibing saan man. Makinig kang mabuti. Ang misyon ngayon, dapat lang na magtagumpay, hindi pwedeng mag-fail. Kapag nag-fail, huwag ka nang magpakita sa akin ulit. Opo. Chuksu. Ngayong gabi, ikakasal na kita. Masaya ka ba? Chuksu, bakit ka nandito? bisitahin ang aking magiging asawa. Sin-sin, ang ganda mo. Ano, hindi ba ako maganda sa araw-araw? Maganda. Hay, may tao pa sa labas. Sino? Sinsina. Sino ba ang walang malay? Ah, yung walang hiya kong stepmother pala. Kahit stepmother Montag ako, pero Tunay ang pagmamahal ko sa iyo. Ngayon ikakasal ka na, Sinsin. Ay magiging manugang ko na. Bibigyan ko ang manugang ko
ng regalo sa kasal, hindi ba pwede? Ayaw ko, umalis ka. Sana ngayong gabi. Hindi kita makita. Chuksu, paano Montag ako na ganyan? Ang tagal ko na sa pamilya G, kahit walang kontribusyon may paghihirap din. Kahit hindi kita anak sa dugo, pero itinuring kita bilang sarili kong anak. Tita, ano pong sinasabi ninyo? Stepmother ni Chuksu kayo, magiging kapamilya ko na rin kayo. Hindi pa mature si Chuksu, tatanggapin ko ang regalong ito. Salamat po, tita. Mas mature talaga si Tsinsin. Zuwerte ni Chuksu na nakuha ka, halika. Isuot ko sa iyo ang kwintas. Ji Chuksu, mamamatay kan gayong gabi. Ang ganda. Hindi ko na kayo istorbohin pa. Mag-usap na kayong mga bata. Lalabas muna ako. Ngayon na ang kasunduan ng kasal. Marami pang dapat asikasuhin. Ingat ka. MM. Ano ng problema, Chuksu? May problema ba sa kwintas na ito? Ang isang taong gustong maging pinuno ng pamilya G ang kanyang anak. Gaano kabait yon? Natatakot ako baka may problema. Sa kwintas na ito, Ito ay espesyal na ipinadala ng iyong stepmother. Huwag na nating saktan ang kanyang puso. Bukod pa, nandyan ka naman. At ang mga kuya mo para protektahan ako. Kung may problema man, ano nang magagawa niya sa akin? Siya ang babaeng Jiang. Ang ganda niya, pero ang suot niya ngayon parang masyadong nagpapansin. Si MS Jiang at si Boss G ay may kasunduan mula pagkabata. Ngayon, nagpakasal si Boss G sa ibang babae. Makakalimot ba si MS Jiang? Kung ganon, ngayon siya darating para agawin ang kasal. Hindi ito simpleng bagay. Hintayin natin. Ang kasintahan ni Boss G baka magdusa. Handa na ba ang lahat? Mamayang gabi, wala nang Lin Yukin, ang magiging reyna ng pamilya G. Ay si Jiang Getong. Ito ang kasintahan ni Boss G. Para sa akin. Mas maganda pa siya kay MS Jiang. Kaya pala pinili ni Boss G. Siya imbes na si MS Jiang. Hayaan mo munang sumikat. Pagkatapos ng gabi, Wala ng Lin Yuxin. Dumating na si Lolo G. Lolo G. Ang ganda-ganda mo sa suot mong yan, Tsinsin. Ito ay espesyal na pinili ni Chu Tzu para sa iyo. maganda ka sa kahit anong suotin, Sinsin ko. Magsisimula na ang kasunduan. Dalhin mo si Tsinsin. Kumain muna. Magpapahinga muna ako rito. CJ, Halika. Kumain ka muna. Matagal pa ang seremonya. Baka magutom ka. Esan, Masarap ba? Chuksu. Ernest Jiang, sinabi ko na sa'yo kung patuloy kang magpapakapalit sa akin, hindi ko napapansinin. Ang relasyon ng pamilya G at Jiang. Chuksu, narito ako para batiin kayo ni MS. Lin. sa inyong kasunduan, kalimutan na ang nakaraan. Huwag mo akong ipahiya ng ganito. and Miss Jiang, huwag mo nang pansinin si Chuksu. Ganyan talaga siya. Salamat sa iyong pagbati. Mabuti pa si Miss Lin, malawak ang kanyang pangunawa. Ako'y nag-alay kay Miss Lin, naway kayo ni Chuchu ay magpakasal at magsama habang buhay. Magkasama hanggang pagtanda. Salamat. Bulag KBA. Pasensya na Miss Jiang, hindi ko sinasadya. Okay lang, madudumihan lang ang damit, papalitan ko na lang. Sasamahan kita. Okay lang, magtrabaho ka muna, ako na lang. Ang tagal na, bakit hindi pa lumalabas si Xingxin? Chusu, yung proyekto, Chuksu.
Lolo, kayo tuloy lang po. Ang proyektong ito ay dapat asikasuhin agad. Lolo, pasensya na po, kailangan kong tingnan si Xingxin. Chuchu, napaka-importante ng proyektong ito. Talagang alis ka ngayon? Isang maliit na proyekto lang, walang mas importante kaysa kay Xingxin. Huwag kang mag-alala, ako na ang bahala sa natitira. Ang lahat ng ito ay malapit ng matapos. Ang tagapamahala ng pamilya G ay hindi dapat magkaroon ng kahinaan. G Chuchu, sa huli, talo ka rin. Ang lahat ng ito ay malapit ng matapos. Xingxin. Saan napunta si Miss Lin? Hindi ko alam, may nakita akong lalaki, hinatak siya palabas. Lalaki. Anong suot niya? Ano ang itsura niya? Parang may suot na face mask at sombrero. Parang lasing si Miss Lin, pumunta sila sa direksyon na yon. Kuya, may problema. Parang nakidnap si Xingxin. Sino ka? Hindi importante kung sino ako. Ang importante, pinapangiti mo si Jitong. Dapat kang mamatay. Jistong. Ang taong ito ba ay kay Jayang Jidan? Gusto mo si Jayang Jitong? Kung gusto mo siya, dapat alam mo kung ano ang layunin niya sa pagpatay sa akin. Talaga bang gusto mong makita ang minamahal mo? Na magpakasal sa iba? Hindi ako naniniwala na ganoon kalaki ang iyong puso. Tumigil ka. Aminin mo na gusto mo si Jayang Jitong. Matalino ka. Pero ang mga matatalino ay hindi nabubuhay ng matagal. Ginagamit ka lang ni Jayang Jitong bilang isang piyesa. Worth it ba ang lahat ng ginagawa mo para sa kanya? Pag-ibig. Hindi ba para sa kanya, handang ibigay ang lahat? Kung ako'y mamatay, walang sinuman sa inyo ang makakaligtas. Kung ako'y mamatay, si Jichuksu ay hindi ka patatawarin. Tiyak na papatayin ka niya. Ang buong pamilya Jayang ay magiging kasama ko sa kamatayan. Si Jayang Getong mamamatay din. Ang pamilya Ji at Jiang ay matagal ng magkaibigan. Hindi niya ito gagalawin. Ako ang pinakamahalagang babae para kay Jichuksu. Para sa akin, tiyak na lalaban siya hanggang kamatayan laban sa pamilya Jayang. Sa oras na iyon, mamamatay kayong lahat. Tama ang hinala ni Miss Lin, subalit. Ang tunay naming target ay hindi ikaw. Tita Jayang, kahit papaano ay kamag-anak mo rin si Chuksu. Paano mo nagawa ito? Kamag-anak? Galit na galit siya sa akin. Gusto niya akong mamatay. Ngayon, hintayin lang natin na mahuli si Jichutsu. Ang anak ko ang tanging tunay na anak ng pamilya Ji. Ang tanging tagapamahala. Naiintindihan ko na. Ang target ninyo mula sa simula ay hindi ako. Si Chuksu. Matalino. Kunwari ay pumayag ako kay Getong napatayin ka. Palang may hawak akong blackmail sa kanya. Dahil nandito ka, siya ay darating ng walang alinlangan. Hindi kayo magtatagumpay. Sigurado ka? Nakabaon ang napakaraming bomba sa loob at labas. Kapag pinindot ko lang ito, mamamatay kayong lahat. May amoy ng pulbura. Ang bomba ang pinaka hindi ko kinakatakutan. Huwag kang mag-alala, ang dalawa kong kasama ay magagaling sa pagdisarm ng bomba. Huwag kang mag-alala, Major. Hindi ko bibigin ang inaasahan, ililigtas ko ang binibini. Bilisan Montag. Third brother, ako muna ang papasok. Kung may mangyari, agad kitang tatawagan. Kung hindi talaga kaya, gamitin na lang ang pangalawang plano. Sige. Maingat. Bitawan mo ako. Jeng Yuan, alam kong nandito ka. Shoksu, pareho ka pa rin ng talino noong bata ka. Pakawalan mo si Xingxin. Mukhang mahalaga ka sa kanya. Para sa iyo, handa siyang pumunta kahit kamatayan. Mgata. Alam ko mula pa sa simula na ako ang target mo. Mula nang ikaw ay ikasal sa pamilya Ji, nagplano ka na para kay Ji Wanfeng. Gusto mong siya ang maging pinuno ng pamilya Ji.
Tama ka. Ang lahat ng ito ay malapit ng matapos. Kilos. Bibigyan kita ng huling pagkakataon. Pakawalan mo si Xinxin. Kung mamamatay ka ng tahimik, maawa ako at pakakawalan ko siya. Sino ang gusto mong mamatay? Tumigil ka diyan. Kapag umapak ka pa ng isang hakbang, papatayin ka, Uzia. Sandali. Kahit ano ang gusto mo, ibibigay ko sa'yo. Pakawalan mo si Xinxin. Gusto kong mamatay ka. Ngayon, wala sa inyo ang makakatakas. Kapag pinindot ko ang buton na ito, mamamatay kayong lahat. Kuya, Chuksu, tumakbo na kayo. Huwag niyo akong intindihin. Huwag kang gagalaw. Ji Chushu. Tingnan mo ang taong pinakamamahal mo. Nasa harap mo na. Pero hindi mo na siya maaring yakapin. Ang sakit. Di iba? Ang sugat sa mukha mo dahil sa pagprotekta mo kay Giant Getong, di ba? Sayang. Para lang siyang may aso sa'yo. Na pwedeng itapon kahit kailan. Tumigil ka. Sabihin ko sa iyo, may pagmamahal si Getong sa akin. Kung wala siyang pagmamahal sa akin, hindi niya ako papayagang manatili sa tabi niya ng mahigit 10 taon. Ikaf. Dahil lahat sa iyo. Papatayin kita. Ang minamahal lang ni Giant Getong ay kapangyarihan. Mula simula hanggang katapusan, piyesa ka lang niya. Tumigil ka. Mamatay kayong lahat. Aray. Hindi pwede. Hulihin siya. Hindi pwede. Naglagay ako ng maraming bomba. Kapag pinindot ko ang buton, magiging abo ang lugar na ito. Isang maliit na langgam. Naglalaro ng bomba sa harap ng heneral ng bansa? Masyado mo akong minamaliit. Dalhin Montag. Ikaw pa lang. Akala ko hindi na kita makikita ulit. Paumanhin, kasalanan ko lahat. Hindi ba't ako rin ay sumaklolo sa iyo? Gusto ko rin ng yakap. Jitong, ang mga gong ay hindi marunong tumupad sa usapan. Lolo G, ano po ang ibig sabihin nito? Baka alam na ng matandang ito ang ilang bagay. Ang nagtutulog-tulugan ay hindi magigising. Mga tauhan, dakpin siya. Lolo G, ano po ang ginagawa ninyo? Itinuring kita bilang apo, ngunit hindi ko inasahan. Nasa harap ko mismo ay papatayin mo ang manugang ko. Ikaf, akala mo ba ay bulag at bingi ako? Lolo G, Tiyak na may nangyari na kay Lin Yukin. Kaysa magalit ang pamilya Gong dahil kay Lin Yukin, bakit hindi na lang ituloy ang kasal ni na Chuchu at ako? Kapag nagkaisa ang mga Gong at Ji, ang North City, ay magiging sa atin na lamang. Pupunta na ang mga G at Lin kay Chuksu. Hindi mo makakamtan ang gusto mo. Lolo Ji, wala kayong ebidensya, paano ninyo nasabi na may kinalaman ako dito? Matanda na kayo, hindi ba ninyo iniisip ang kinabukasan ni Chutsu? Kung susuportahan lamang ng pamilya Gong, magiging maayos ang kanyang buhay. Kapag wala na kayo at nagalit ang mga Gong, hindi magiging maayos ang buhay ng apo ninyo. Ganoon ba? Tingnan natin kung sino ang hindi magiging maayos. Chuchu, wala akong kinalaman dito. Mabait ako sa iyo simula pagkabata, maniwala ka sa akin, Jitong. Malinaw na ikaw ang may pakana nito. Ngayon mo gustong magpawalang sala, huli na. Anong karapatan mong husgahan ako? Ikaf ang. Naghasik ng away sa amin ni Chuchu, dapat lang mamatay ka. Magandang laban ng aso, pareho kayong hindi makakatakas. Mga tauhan. Dalhin ang babaeng Gong sa presinto. Tatay, magkaibigan ang ating pamilya at mga Gong. Dahil lang kay Lin Yukin, magkakagalit tayo sa kanila. Hindi worth it. Tama ang desisyon ko noon sa ugali mong ito. Paano mo mapapamahalaan ang malaking pamilya, G? Honey, tulungan Montag ako. Ginawa ko ito. Para rin kay Wanfeng. Anak ka o rin si Chuksu, Jiang Tsiwan. Hindi ito ang unang bises na nagpapatay ka. Di ba? Natuklasan namin na sa loob ng 10 taon, marami kang pagtatangka kay Chutsu. Magpaalam ka na na maayos. Sa pagkakataong ito, baka hindi ka na makalabas. Ano? Dalhin siya. Hindi, Ji Chuchu, Lin Yukin, hindi kayo mamamatay na maayos. Kahit maging multo ako, hindi ko kayo pababayaan. Tapos na ang lahat. Tito G.
Ang tagal na nating hindi nakita. Ikaw pala ito, bata. Ilang taon na ang nakalipas, ikaw na ang pinakamayaman, pero bigla kang nawala sa mga mata ng publiko. Ngayon, ang Lin Group ay lalong lumalaki. Talagang, nakakabilib ang mga kabataan ngayon. Ay, matagal na akong hindi namamahala. Ang kumpanya ay ipinagkatiwala ko na sa aking panganay na anak, ang mga bata ay mas magaling pa kaysa sa akin. Hindi ko inaasahan na ang magiging kamag-anak ko ay may ganitong kalaking impluensya. Mukhang ang aking matandang buto ay napakalaki ng pressure. Lolo G, ako ay nasa iyong panig. Ikaw naman, bata, hindi ka pa man nakakapag-asawa, umaayaw ka na sa amin. Bata. Boss G, ano ang nangyari sa iyo? Lautang, may pagkakataon ka ba sa lumang bahay na lasonan si Chutsu? Boss J, ito ba ang iyong plano? Ngayon, si Chutsu ay may suporta ng pamilya Lin. At ang pamilya Lin na ito ay ang mga inapo ng pamilya Jiang na dating pinakamayaman. Ang yaman ng pamilya Jiang, kahit na sa mga nakaraang taon, ay nasa kamay ng matandang Jiang, ay hindi na kasing ganda ng pamilya Ji. Pero, kapag pinagsama ang pamilya Lin at Jiang, mahirap itong labanan. Boss G, huwag kang mag-alala, ipapasa ko ito sa akin. Kung hindi dahil sa pagligtas mo sa akin noon. Patay na sana akon gayon. Tandaan, hindi dapat nakamamatay ang gamot na ito. Pagkatapos ng lahat, si Chutsu ay aking anak. Basta hindi siya makagalaw ng maayos, sapat na iyon. Ziga. Gagawin ko na ito. Ano ba talaga ang balak ni Tang na tagapangasiwa? Hindi maganda, may panganib si Boss G. Tuloy po. Binibining Lin, ito ang sopas na iniinom ni Ginoo araw-araw para sa kanyang tiyan. Personal na ipinag-utos sa akin ng amo na tiyaking makita niyang nainom ito ng Ginoo. Sige, tagapangasiwa. Ang hirap ng trabaho mo, tagapangasiwa Tang, personal mo pang dinadala. Ito ay ayon sa utos ng amo at ipinag-utos niya sa akin na tiyaking makita niyang nainom ng Ginoo ang lahat para gumaling ang katawan niya at ang amo ay makapagkaroon na ng apo. Ingat, mainit. Hindi kaya niya nakikita ang anuman? Salamat sa pagod. Sige, magpahinga kayo ng maayos. May problema ba sa sopas na ito? Sin. Kailangan ko ng tulong mo. Pamilya naman tayo. Ang problema mo ay problema ko rin. Gusto ng tatay ko na palitan ako. Bilang pinuno ng pamilya G, nilagyan niya ng lason ng sopas kanina. Mamaya, magpapanggap ako na nalason. Puntahan mo si Lolo. Ano? Gusto kanyang saktan? Huwag kang mag-alala. Uminom na ako ng antidote, hindi ako maapektuhan ng lason. Naaalala mo ba ang sinabi ko? Ano nangyari, Pinipini? Bigla na lang dumugo ang bibig ni Chuksu at nawala ng malay. Kailangan kong hanapin si Lolo agad. Ang anak kong ito. Dahil sa kapangyarihan, pinatulan pa ang sariling anak. Hindi ko siya naituro ng maayos. Lolo, hindi pa oras para malungkot. Pinapapunta ka ni Chuksu para pag-usapan ang susunod na hakbang. Ziga. Chuksu, ano nangyari sa kanya? Bakit bigla siyang naging ganito? Kagabi ayos pa siya. Tito Jay, huwag kang malungkot. Matanda na ako. Hindi ko alam na may traitor sa pamilya G. Ni hindi ko maprotektahan si Chutsu. Hindi maganda na patuloy siyang walang malay. Maaming bagay sa kumpanya na kailangan niyang asikasuhin. Sa kalagayan niya ngayon. Baka dapat ako na muna ang mamahala. Kaya ko itong pamahalaan. Lumabas na rin ang tunay na kulay. Huvak muna. Nitong mga aw. Marami siyang natutunan kay Chutsu. Si Tsinsin na muna ang mamahala pansamantala. Hindi pwedeng ganoon. Ang ibig kong sabihin, bata pa si Tsinsin. Paano niya mapapamahalaan ang malaking kumpanya? Ako na ang bahala. Tito Jay, huwag mo akong maliitin.
Management ang tinapos ko sa kolehiyo. Lalo pat si Chuksu ang tunay na nagpapatakbo ng pamilya G. Ito rin ang kanyang kagustuhan. Tio J, susuwain mo ba ang kagustuhan ni Chuksu? Ikaw lang ay isang nobya ni Chuksu. Hindi ka naman opisyal. Kung ipapamahala sa'yo ang kumpanya, Sino ang magiging masunurin sa'yo? Tama na. Tapos na ang usapan. Tatay, ako ang tunay mong anak. Kumusta, Manager G? pinapasa ba sa'yo na matanda ang kumpanya? Ang dami mong ginawa, pero napunta lang sa isang dayuhan. Ako ang panganay na lalaki ng pamilya G. Ang posisyon na nagpapatakbo. Ay dapat sa akin. Ibig mong sabihin, ipinasa na matanda ang kumpanya kay Ate Lin? Ayo ang nagtulak sa akin sa ganito. Anak, ito na ang huling pagkakataon na ibibigay ko sa'yo. Kung hindi mo pa rin malalaman ang tamang landas, wala akong magagawa kundi maging mahigpit. Maghanap ng tao para sabihin sa matanda na may sakit ako. Dumalaw siya. Sage, pupunta na ako. Ginoo, may ipinadala si Manager G. Ano NG nangyari? Malubha si Manager G. Chiaotang, ihanda ang sasakyan. Puntahan natin si Manager G. Sige. Manager G, malapit na dumating ang sasakyan na matanda. Nakahanda na ba ang lahat? Oo, handa na. Gayon dito. Kahit langaw ay hindi makakalabas. Tatay, nandito ka na. Bakit bigla kang nagkasakit? Nakapagpatingin ka na ba sa doktor? Anong sabi niya? Nakapagpatingin na ako sa doktor. Sabi ng doktor, may problema ako sa puso. May hindi pa natatapos. Hindi nagagaling. Problema sa puso. Tingin ka o. Gusto mo ang posisyon na nagpapatakbo ng pamilya G. Alam Montag na pala. Hindi pa ako ganun katanda para hindi makakita. Tatay, ako ang tunay mong anak. Bakit Montag ako nilampasan? At ibinigay ang posisyon ng pamilya G kay Chuchu? Gayon. Ipinamahala mo pa ang kumpanya sa batang babaeng yon. Zanbea ako na kulang kay Chuksu? Akala ka o. Malinaw sa'yo ang kakayahan mo. Hindi ko inasahan na hanggang ngayon, hindi mo pa rin alam. Mukhang sobra ang tiwala ko sa'yo. Bakit mo ako minamaliit? Ikaw, tingnan mo ang itsura mo ngayon. Matigas ang ulo, walang malayong pangitain. Kung ibibigay ang pamilya G sa iyo, mabubuhay pa kaya ito? Tumigil ka na. Pwede kong kalimutan na pa ang walang nangyari. Ipapadala kita palabas ng bishi. Huli na. Bantayan ninyo si Chutsu. Huwag ninyo siyang pahintulutang sirain ang mga plano ko. Opo. At isa pa, Sabihin sa lahat ng shareholders ng kumpanya, natandaan nila ang kanilang mga pangako. sa regular na pulong ngayon, oras na para ipakita nila ang kanilang kakayahan. Opo. Lolo G, pasensya na po kayo. Ikaw, Bakit wala PA si Lolo G? Lolo G PA? Sa tingin ko ang buong pamilya G ay magiging pagkain na lang ng pamilya Lin. Ano sa palagay ninyo, itong bunsong anak na babae ng pamilya Lin? kakakasal lang kay G Chuksu. Biglang nagbago ang apelido ng pamilya Jiang Salin. Tapos si G Chuksu, nason oran PA, lahat NG ito. Hindi ba't masyadong nagkataon lang? Tama ka. Ito yung hindi pa man nakakasal na magiging asawa ng pinuno. Napakahinala talaga. Siguro. Ang layunin niya talaga ay ang kamkamin ang yaman ng pamilya G. Huwag kayong mag-overthink. Basta't magtutulungan tayo, ang G Corporation. Hindi basta-basta mapapamahalaan ng batang ito. Tama. Dapat si Manager G o si Lolo G ang mamahala. Walang karapatan si Lin Yuxin. Pasensya na po sa lahat, nahuli ako. Hindi bagay si Miss Lin sa pwestong ito. Habang may sakit si Chuksu, ako ang pansamantalang mamamahala sa pamilya G. Ano ang problema kung ako ang umupo dito? Baka hindi alam ni Miss Lin
kung sa kumpanya gaganapin ang pulong. At umupo si Miss Lin dito. Wala kaming masasabi. Pero ito ay sa ancestral house ng pamilya G. Ang pwestong ito ay para lang sa pinuno ng pamilya G. Mukhang nag-overstep ka, Miss Lin. Sinabi ni Lolo G na sa panahong ito, ako ang magiging pinuno ng pamilya G. Imposible yan. Paano pwedeng payagan ni Lolo G na isang hindi pa man nakakasal na apo ang maging pinuno ng pamilya G? Kailangan namin si Lolo G na personal na kausapin kami. Ito ay direktang sinabi ni Lolo G. Nagdududa kayo kay Lolo G? MS Lin, hindi kami nagdududa sa iyo. Pero ang malaking kumpanya ng G, sa iyo lang ba ito, MS Lin? Sa ilang salita mo lang, madaling mapapalitan ang may-ari. Parang. Masyadong padalos-dalos. Kung sabi ni MS Lin, na ito ang gusto ni Lolo G, pakiusap, pumunta siya rito. At ipaliwanag sa amin ng malinaw. Mga kasama, hindi makakadalo si Lolo G ng personal. Pero ang kontrata ay may pirma niya. Pareho lang ito na nandito siya. Tama. Narito ang pirma ni Lolo G. Kung hindi kayo naniniwala, tingnan ninyo. Lin Yuxin. Ang sama ng iyong puso. Nila son Montag si Chuksu. Tito G, bakit ka nandito? Kung hindi ako pupunta, lulunurin ng pamilya Lin ang pamilya J. Boss G, ibig mong sabihin, itong si Lin Yutsin. Para makuha ang G, nilason pa ang pinuno nito. Lin Yutsin, ang lakas ng loob mo. Pandaraya ito. Paninirang puri. Isinusumpa ko kung nilason ko si Chuksu. Para makuha ang G Group. Mamatay ako ng masama. Anong silbi ng sumpa mo? Si Chuksu anak ko. Hindi ko isa sa panganib ang buhay niya para siraan ka. Ginamit mo pa ang buhay ng sarili mong anak. Para makuha ang kapangyarihan. Boss G, ano ba ang sinasabi mo, Tak? Si Butihing Tang ang nakita ko. Kaya nga dinala ko siya rito. Boss J, lahat ng ito ay pinilit ako ni MS Lin na gawin. Ang biyanan kong ito, lahat ay naplano na. Sayang, Nandito na ang testigo. Ano pa ang ipagtatanggol mo? mga shareholder, pakinggan ninyo ako. Ano pa ang sasabihin mo? Para sa sarili mong kapakanan. Nilason mo ang iyong nobyo at lolo. Karapat dapat kang mamatay. Tama. Sa tingin ko, gusto ni Lolo G na pansamantalang pamahalaan ang kumpanya. ZGG. Pakya Kuatsi Geji. Ang aking mabuting ama handa ng kumilos, kuya. Naayos na ba ang mga tao mo? Huwag kang mag-alala, ang mga tao ko. Ligtas na ililigtas si Lolo G. Pero Zixin Naniniwala ako na kaya ni Xinxin. Siege. Lin Yuxin. Dahil sa pansariling interes, pinatay ang pamilya G, ipapatay ka agad. Sandali. Butler Tang, sinabi mong ako ang nag-utos sa'yo na lasunin si Chuksu. May ebidensya ka ba? Ako. Walang ebidensya, tapos mag-akusa ka kay Miss Lin, ang lakas ng loob mo. Sino ang nagsabing walang ebidensya? Butler Tang, kung magagawa mo ito. Bibigyan kita ng kalahati ng ari-arian ng Lin family. Si Lolo G at si Chutsu, malaki ang utang na loob ko sa kanila. Hindi ko kayang tulungan kang maglason. Talaga? Eh di ang pamilya mo ang magdudusa. Ginamit pa ang ilay, talagang magaling itong si EJ. Lin Yuxin. Ano pa ang masasabi mo ngayon? Ang mga salitang ito, hindi galing sa akin. May testigo at ebidensya. Nagdadahilan ka pa. Mga tauhan, dakpin siya. Sandali. Lolo G, hindi ba't kayo ay? Dakpin siya. Binigyan kita ng pagkakataon. Sayang, hindi mo sinamantala. E di huwag mong sisihin ang sarili mo. Ano, hindi ba't si Jishoksu? Nalason ng babaeng yon? Bakit siya nakatayo ng maayos dito? Ito ay isang bitag, naloko tayo. Alam mo na pala ang plano ko, simula-simula pa. Hindi ka nalason. Akala ko pa naman may dugong nag-ugnay sa atin. Hindi mo ako papatayin. Hindi ko inakala na dahil sa kapangyarihan, gusto mong patayin ako at si Lolo. Tito J, kung wala kang balak na umakyat. Wala sanang nangyari, bakit mo pa ginawa? Tumigil ka. Ano ba ang alam mo, Tak?
Ako ang tunay na namamahala sa pamilya Ji. Pero ama, bakit mo ako nilampasan? At ibinigay ang posisyon kay Chutsu. Bakit? Dahil lang sa sarili mong kapakanan, ginulo mo ang G Corporation at ang pamilya G. Hanggang sa ganito na ang kalagayan. Si Chutsu ay buong puso para sa pamilya Ji. Ikaw? Pa sa sarili mong interes, wala kang pakialam sa iba. Tapos na. Lahat ay tapos na. Tapos na. Kahit anong mangyari ngayon, ang leader ng pamilya Ji ay dapat ako. Lahat ng tao dito ay akin. Wala sa inyo ang makakalabas. Kung hindi ako ang mamumuno, mamamatay tayong lahat dito. Akala mo magtatagumpay ka? Ang mga tao mo ay kontrolado ko na. Ikaw ngayong gabi ay siguradong talo. Talo? Ama. Wala ka bang konsiderasyon sa ating relasyon bilang ama at anak? Mula pagkabata. Hindi ka naghirap. Pero hindi ka rin kontento. Pwede kang mamuhay ng masaya sa ilalim ni Chutsu. Pero ginusto mo pa rin ang mga kasamaan. Ikaf ay nagdulot ng malaking pagkabigo sa akin. Ikaf ay lubos na nakakadismaya. Presidente G, tulungan ninyo ako. Ang tagumpay ay para sa nagwagi, ang pagkatalo ay para sa natalo. Sa huli, talo pa rin. Lolo, ano ang dapat gawin? Matanda na ako. Ayaw ko nang makialam sa mga bagay na ito. Kayo na. Ang bahala. Kung ganoon, pasensya na Presidente J. Ipapadala kita sa ibang bansa. Mamuhay ka na lang ng tahimik sa iyong pagtanda. Chuksu. Pasensya na. Anong saysay ng pagsasabi mo nito ngayon? Ingat ka na lang. Kuya, salamat ngayon. Ikaw ang nobyo ni Tsintsin. Tayo ay magkakamag-anak. Hindi na kailangang magpasalamat sa magkakamag-anak. Ang natitira ay kayo na ang bahala. Alis na ako. CJ. Ang pamilya ba namin ay talagang masama? Paumanhin. Nahulog ka sa putik ng pamilya namin. Ako, buong puso kong ginusto ito. Dati, mayroon akong masayang pamilya. Magkasintahan ang aking mga magulang. Hanggang sa isang araw. Biglang nagbago ang aking ama. Ayaw na niyang umuwi. Buong araw ako. Naghihintay sa pintuan para sa kanya. Ang aking ina ay laging umiiyak. Pagkatapos, namatay ang aking ina. Hindi pa lumilipas ang 3 buwan ang aking mabuting ama. Ay dinala si Jen Yuan sa aming bahay. At may dala pa siyang kapatid na lalaki. Okay lang, ngayon mayroon ka na ako. Palagi kitang sasamahan. Sa totoo lang, nagkita na tayo noong bata pa tayo. Naaalala mo ba? Noong bata ka, may isang batang lalaki ang iyong iniligtas sa bangin. Ikaw pala yung kuya. Ang iyong hair tie, palagi kong daladala. Hindi ko akalain na itinatago mo pa rin ito hanggang ngayon. Ilang taon kitang hinanap pero si Shen Keru ang pumalit sa'yo. Kaya noong mga araw na iyon, malapit ka kay Shenkeru, dahil ba? Akala mo siya ang nagligtas sa iyo. Kaya noong araw na tiningnan mo ang aking braso. Nagpanik si Shenkeru, pero ang braso niya. Bakit may parehong pekla tulad ng sa akin? Pinagawa niya yun. Ang layunin ay para palitan ka at pakasalan ako. Pero hindi niya inakala na hahanapin ko ang mga medical records. Lalo niyang hindi inakala na makikita ko rin ang medical records mo. Ang ganda-ganda ko, nagkamali ka pa. Huwag ka nang magalit, alam kong mali ako. Kailangan mong librehan ako ng 100 beses na hotpot bago kita patawarin. 100 beses na hotpot. Hindi sapat yun. Lilibrehin kita hanggang sa hindi mo na kaya, hanggang sa ayaw mo na. Paano kung tumaba ako ng 100 kilo? Kung tumaba ka ng 100 kilo, sasamahan kitang magpapayat. Xiao Sun tingnan mo. Ang ganda ng eksena.
Ngayon, may nag-aalaga na kay Chusu. Nabawasan na ang aking alala. Lolo G. Mac popopose na si Boss G. Malapit ka nang maging lolo. MS Lim, hinahanap ka ni Boss G sa pier. May emergency daw. Kaya sa kanya. Huwag ka na magtanong, sumama ka na sa akin. CJ. Mga kuya, bakit kayo nandito? Sin. Bakit ka nandito? Itong singsing, ginawa ko ito noong umuwi ako. Ngayon, bumalik na ang may-ari nito. Pakakasalan mo ba ako? Hindi pwede. Hindi pa pumapayag ang mga magulang ko, kailangan kong tanungin sila. Mga kuya, payag ba kayo? Sinsin, ngayon ay araw ni Chuchu. Sinadya niyang ipawitness sa amin. Ang importanteng sandali na ito. Masaya ang nanay mo. Nakita mo ang taong magmamahal sa'yo. Sinsin, huwag kang umiyak. Dapat masaya ka sa importanteng araw na ito. Nga Sinsin, huwag kang umiyak sa importanteng araw na ito. Baka hindi ka maganda sa picture mamaya. Lin Yuxin, pakakasalan mo ba ako? Sagutin mo na siya, Sinsin. Mahal kita. G. Chuksu, mabuti mong alagaan si Sinsin. Kung sasaktan mo siya, hindi kita patatawarin. Huwag kang mag-alala kuya. Sisiguraduhin kong alagaan siya. Ang sakit ng kinain kong dog food. Ang sakit sa puso. Ako rin, masakit ang puso ko.